Magandang dalaga. Ibigay mo. Ang nakuha mo sa auction kanina. Ibigay mo na. Ano karapatan mo? Hindi mo ba isipin na? Tinamaan ka lang ng isang palo ng palad ko. At tapos na ang lahat. Ikaw. Ay. Syugong siya. Hulaan ko, ngayon sigurado. Sobrang init ka na. At sabik ka na may lalaking darating para iligtas ka. Ala-ala lang. Ang ginamit ko ay Juyang King Zuhang. Kung susubukan mong gamitin ang panloob na lakas. Para pilitin labasin ang lason. Lalo lang itong lalala rito sa gitna ng gubat. Wala nang ibang tao ng kabilang kasarian rito. Naku, ang Lin TSA na to, ang lakas pala. Gino. Anong ginagawa mo? Nalason siya. Wala akong magawa, binibini. Sinsagip kita, eh. Dali. Dali. Bakit ganyan ka? Binabayaran mo pa ang kabutihang loob. Ako ang sumagip sa'yo. Ang nangyari ngayon, sana makalimutan mo na lang. Kung hindi, hahanapin kita hanggang sa dulo ng mundo. Apapatayin kita. Walang utang na loob. Yetsuan. Ngayon ikaw, ay hindi karapat-dapat sa aming binibini. Murongze. Ngayon ako'y dumating. Para tulungan ang binibini na i-annul ang kasal. Hindi ko pa inusisa ang kaniyang pagtataksil. May mukha pa siyang ipadala ka para mag-announce. Sabi mo, let her come herself. Huwag mong apihin ang aking binibini. Kahihiyan. Utang ang buhay niya sa akin. Ano ba ang ginawa ni Murong Z para sa akin? Hindi siya nagpapasalamat sa akin. Nang umatak ang MSN, siya ay nagtaksil sa akin. Hindi siya karapat-dapat na akuin kong kahihiyan. Ang kapal ng mukha mo. Tumabi ka. Sino ang nagpapakawala sa sarili sa Shen Wuzong? Ay, ang Shen Wuzong. Ang dating henyo, naging basura na. At lakas loob ka pang umangal. Sana pagkalipas ng ilang araw, lahat ng disipulo ninyong sasali sa NLNGU, na NLNGU Wayan Bleedhu, ay makabalik ng buhay. Enye. Walang paggalang sa hierarchy. Sage na, Sage. Umupo ka. Dati ang mga sekta ay natatakot sa iyong tinaglay na talino. Napipisil hindi makataas ng ulo. Mukhang sa pagkakataong ito. Tinututukan talaga tayo ng lahat. At saka si Murong Zai. Nangahas siyang magpadala ng tao para bawiin ang kasal. May bagong taga-suporta siya. Balak niyang saktan ang mga miyembro natin. Sa taong ito ng Tsesed Gusayan Gudhu. Decide ko, hindi na ako sasali. Sistema, na-unlock ang random na misyon. Sistema, host, agad lumaho. NLN Guwayan Bleedhu. At makuha ang unang pwesto. Pwede bang hindi sumali? Hindi pwede. Naku, ano to? Paano ka nakalabas mula rito? Hindi ko sinabi yon. Dito lang ako pwedeng manatili. Ah. Sistema, kung hindi ka lalahok, agad kang i-erase. Hindi lang ako sasali. Mananalo pa ako lahat. Ayos. Kung resoluto ka nga, paano ko naman hindi? Walang tapang man lang lumabas. Murong Z. Maghintay ka. Ako mismo ang gagawa nito. Ang utang na ito. Tingnan natin kung mababayaran mo. Ay, Murong Z, munting kapatid. Narinig ko na sa NLNGU na dati may isang batang henyo. Tawagin siyang Yahuan. Gayon naging basura na siya. Totoo ba yan? Zhangmen. Naririnig niyo ba ang asong umaarangkada? Sino ang sinisigawan mo? Sinisigawan ko yung sinisigawan ko. Anong problema? Mingfeng, baka naman tinutukoy mo ang sarili mo? Basura. Alam mo ba, ano ang mangyayari kapag nainis mo ang isang grade 5 na ENSA? Ano ang magiging bunga? Ewan ko, pero kung di mo mapipigil ang bibig mong aso, hindi ako magdadalawang isip na punitin siya. Ikaw na basura. Tapos pangang bongga ka pa. Ngayon ako, papatayin kita at tatanggalin sa mundo na ito.
Huwag magpadalos-dalos. Tayo na, bumangon ka. Dumarating na si John Xiang. Pagpupugay sa Zhonxiang. Lumayo kayo sa akin. Aayusin pa kita mamaya. Pagpupugay sa Zhonxiang. Yitsuan. Bakit hindi kayo muyukot sa pagdating ng John Xiang? Iyan ang YCSNGLNGYN. Sinabi ng John Xiangdeti, ang may hawak ng seal ay exempt sa lahat ng karaniwang seremonya. Sa tingin nyo, kailangan ko pa bang yumukod? Ayos na, sapat na. Sa pagkakataong ito, hindi na dapat sumunod sa mga formalidad si Yixuan. Sa pagdating ng bukas, mawawalan ng bisa ang kanyang selyo. Ang asong Lord, talagang ginagamit lang tapos itatapon. Ngayon, ang mga kilalang sek ay nagtipon dito, lamang upang ipakita ang kanilang husay. Ito pala ang longmingding na daan taon nang hindi nakikita. Ang siyam na tunog nito ang pinakamataas. Hanggat ang mga batang henyo ay magpapasok ng lakas ninyo sa ding na ito, masusukat ang inyong likas na talento. Sino ang mauuna? Lord, hayaan niyo pong ako ang magpunauna. Ipakita ko na po ang aking kakayahan. Limang tunog ng dragon ang narinig. Grabe ang lakas ng kanyang isipan. Nga. Kung isipin lang ang lakas ng isipan. Kaming mga matatanda. Baka hindi rin namin makakayang labanan. Ang Lord noon, 5 lang din ang tunog. Tama. Hindi lang doon. Siya ay isang danshirin. Ang kanyang tagumpay sa hinahara ay tiyak na malilampasan ng Lord. Tunay ngang galing sa kabataan ang mga bayani. Halika rito sa tabi ko. Ituloy ang pagsubo. Mukhang wala nang lilitaw na henyo. Ano? May isa pang limang tunog ng dragon. Ang talento ni Murong Ze. Talagang sumusunod lang kay Ming Feng. Walang katakataka na magkadikit sila. Ngunit, Hindi ba si Murong Ze ang nakatakdang asawa ni Yitsuan? Yakuan, sinukat na ba ang lahat ng mga tinalagang henyo? Baka naman kayo mula sa Shen Wuzong. Nandito lang manood ng palabas? hindi naman alintana ng aso kung mahirap ang bahay. Mukhang inaalala mo pa ang amo mo. Walang silbi. Wala ka ng dantyan ngayon. Kaya hangarin mo na lang sa bibig. Walang silbi talaga. Wala kang ipinakitang talento. At pati ang Longmingding. Sinupil ka dahil sa napakalakas nitong aura. Hahaha. Wala ngang milagro. Ang dating henyo, naging kawawang tao. Ang drama naman nito. O sige na nga, sige na. I-cancel na itong kahibangan. Magsimula na ang salo-salo. Kanyang kamahalan. Sa magandang araw na ito, nais ng anak ninyong babae na humingi ng pabor. Maaari ninyong sabihin, walang bawal. Dati si Yexuan ay may hubog na henyo. Ngunit ngayon inaging walang magawa sa maraming taon. Sa panahong yon ay nagpakasasa siya. Walang nayambag. Humihiling ang anak ninyong babae na idemanda ang kasal. At himihiling din na ikasal sa isang kapantay na henyo at danshi, ang Ming Feng. Naway ipahayag ng kanyang kamahalan ito sa buong mundo. Binibini Murong Zai. Ang kasal ba ay biro? Sa ganitong okasyon, hayagang sinira ninyo ang kasal. Parang hindi ninyo pinapahalagahan ang Shen Wuzong. Hindi ba ninyo kami binibigyang galang? Murong Ze, may isang tanong ako sa iyo. Tungkol sa pagputol ng kasunduan. Ikaw ba mismo ang nagpasya? O pinilit ka ba ng iba? Siyempre, sarili kong desisyon iyon. Inakala kong hindi kita pinagsamantalahan. Hindi ko pa man sinisingil ang pagtataksil mo. Ngunit basta mong binigkas ang pagputol ng kasal. Ganun na lang? Yechuan, noon pinili kita dahil sa talento mo. Ikaw naman pinili ako dahil sa aking kagandahan. Tayo'y nagkasundo lang dahil pareho kaming kailangan ng iba. Kung hindi, isang uli lang walang magulang na katulad mo. Karapat dapat ka ba sa isang anak dalawang mayaman tulad ko? Bawat isa ay kumuha lang ng kailangan. Ako, hindi bagay sa iyo. Tama. Noon, medyo katanggap-tanggap ka pa. Ngayon, hindi ka na karapat dapat magligpit sa aking sapatos. Yechuan, kahit na nandoon pa ang tapang mo noon. Ngayon, pipiliin ko pa ring putulin ang ating kasunduan. Si Ming Feng sa larangan ng Dan ay ang nangunguna mula noon hanggang ngayon. Ang mga mararating niya sa hinaharap, kahit ang dati mong sarili, ay tanging makatitig at maghahangang lang sa kanya. Murong Zai. Sobra kang nang aapi.
Sinabi mong iwanan ang kasal at iniwan mo lang. Sayong si Dalu, sino nang di nakakaalam? Napakahiya ng mawalang kasal. Ako, Wan Huazong. Magbabayad kami bilang kabayaran. Kabayaran. Yung kabayaran ninyo, basura lang. Kung ikukumpara sa ibinigay ko noon. Mas mababa pa sa tae ang mga yun. Ye Juan, ngayon wala ka ng silbi. Handa kaming magbigay ng kaunting kabayaran. Ayaw lang naming mapahiya sa madla. Huwag mong abusuhin pa. Ngayon, hihiling kami kay Panginoon upang maglabas ng utos at ipahayag sa buong mundo. Ipinawalang bisa kita sa kasal. Binibigyan ka namin ng kaunting dangal. Kung hindi, pupunta ako sa Shenwuzong para i-anul ang kasal. Mananatiling mabulok ang inyong pangalan. Sed. Sang-ayon akong ianul ang kasal. Ano? Pero bago iyan. Gusto ko na. Yung mga bagay na binigay ko sa'yo dati, ibalik mo ng buo, hindi na bago. Paano? Hindi mo kaya ibalik? Murong Z, magsisisi ka. Ito ba ang sinasabing Longming Juxiang? Si Yetsuan ay may nararapat na pinakamatinding talento. Hindi posible. Sinusumpa ko ang langit at lupa bilang saksi. Ibinibigay ko sa'yo ang isang sulat ng paghihiwalay. Nais kong malaman ito ng buong mundo. Ngayon, hiniwalayan kita, Murong Z. Ano ka ba sa tingin mo? Ikaw, nangahas kang iwanin ako? Ano kung hiwalayin kita? Ginagawa mong parang siya ang walang utang loob. Ang yabang mong parang may hawak na moralidad. Bilang isang babaeng mataas ang tingin sa sarili, una kong makita to. Dalagang mandirigma, itabi mo na ang espada. May paraan ako. Ye Juan, hindi ka lang naparalisa ang sarili mo. Kailangan mo pa umasa sa tulong ng babae. Anong karapatan meron ka? Nahiwalayan si Murongzi? Hindi ka nararapat maging lalaki. Dalagang mandirigma, sinabi ko na. May paraan ako. Itabi mo na ang espada. Ikaw pa, akala mo matatakpan mo ako gamit ang moralidad. Nang ako'y 18, umakyat ako sa grade 7. Isang taon na ang nakalipas, umakyat ako sa grade 9. Pinuksa ko ang MZ. Sa panahong iyon, hindi ko siya kailanman minura dahil sa pangkaraniwang talento niya. Ngayon, kayo naman ay nagsasama-sama sa masamang gawain. Kung hindi ako karapat-dapat maging lalaki, ikaw ba? Nasira na ang iyong dantyan. Ano nung meron ka para ipakumpara mo sa akin? Madumi ang isip mo. Pumupunta ka roon 3 beses sa isang araw. Mapanlin lang na Ginoo ng Yichun Yuan. Akala mo, kaya mo makipagsabayan sa akin? Paano mo nalaman? Ha? Ikaw pa, yung unang pumunta sa Yichun Yuan. Huwag kang mag-akusa ng basta-basta. Panginoon, tutulungan mo ba akong ipagtanggol si Murongzi? Yetsuan. Kakatapos lang ng LNGMNG Yenji na pagsubo, may dala ka pa ring lubos na talento. Sadyang isa kang pinagpala ng langit. Ngunit ngayon, wasak ang iyong dantyan. Panay na wala ka na magagawa sa kultivasyon, parang basura. Totoo iyan. Hindi ka pwedeng magdulot ng pasanin. Huwag mong idamay si Murongzi habang buhay. Ganito na lang. Magbigay kaliwa kayong dalawa. Si Murongzi, hindi mababaliktad ang kasal. Ang sinulat mong sulat ng paghihiwalay, di na balido. Ganon para sa inyong dalawa. Napanatili pa ninyo ang dangal. Umapayag ba kayo? Babaeng may mababaw na pag-iisip. Maghihinayang ka. Umalis ka sa kanya at pinili si Ming Feng. Iyon ang hindi ko pagsisisihan. Sinasabi mong isa siyang basura. Sarge, sa 3 araw ang ZNGMNEB. Kung ikaw ang mananalo laban sa kanya, dapat kang pumunta at bawiin ang paghihiwalay, harapin niya ang bahay. Kung siya naman ang manalo sa iyo, ibibigay mo ang isang sulat ng pagwalang bisa ng kasal. Matapang ka ba? Sino ka ba naman? May lakas kang loob na utusan ako? Inuutusan kita. Masyado kang nagpapakataas. Ano sa tingin mo? Lahat ay nasa kamay ni binibining mo. Saan nanggaling ang taong ito? Bakit nag-alala ang Junxiang? Paano ko malalaman? Bumalik na kayo at maggahinga. Sana ang mga kabataan, sa loob ng 3 araw, ay sa Zongmendabi, magkakita ng kagalingan. Sa pagkakataong ito, para baed ko na yan sa utang na loob ko sa'yo. Pero hindi naman kita hiniling ng tulong. Maghihintay ka lang. Hoy, Ikaw ba naman, miss?
Bakit ikaw ulit? Hindi ka ba nagsasawa? Hindi ka makatakas sa akin. Ang lolo mo ay tunay na, isang matandang siyaan. Itinatago kanya sa nalan. Lugar na walang kwenta. Alam mo ba, para hanapin ka, gumastos ako ng maraming bagay. Ikaw ba ang sumugatan sa kanya? Isang walang kwentang tao lang na hindi makapag-cultivate. Bakit? Tipigilan mo rin ang lolo ko. Ikaw, anong laso nang inilagay mo sa akin? Ano sa tingin mo? Hayop ka. Kapag natuklasan ng lolo ko kung sino ka, sisiguraduhin niyang mapapahamak pati ang buong pamilya mo. Kailangan makabalik kang buhay. Ngayon, ako muna, kukunin ko ang iyong espiritu, at papatayin ko ang intil na ito, para tuluyang mawala siya. Walang makakaalam sa nangyari ngayong araw. Paglipas ng panahon, gagamitin ko muna ang iyong suntin LNGT. Sa pamamagitan ng inyong fusion, tiyak maabot ko ang sinasabing antas. Pagdating noon, ang buong yun si Dalu ay akin. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Isang malaking lalaki, inaapi ang isang babae. Mas masahol ka pa sa hayop. Yexuan, Tulong. iligtas mo ako. Ano ang sinasabi mo? Magtulungan tayo. Batang iyan. Kasalanan mong hindi ka tumingin. Nakakita ka ng hindi dapat mong makita. Magkakamatay ka na. Para hindi madumhan ang mga kamay ko. Ang swerte nga. Mahilig ako makialam. Lalo na sa hayop tulad mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ka talaga? Ang taong kayang magpawala sa'yo. Hintayin mo ako. Bini-bini. Huwag kang masaktan. Gagamitin kita para kunin ang mga resource mo sa paglinang. Hindi, hindi, hindi. Gusto kong sayo. Hiramin ng counting cultivation resource. Mainit. Mainit. Ikaw naman. Bakit ka na naman nandito? Iligtas mo ako. Ano to? Paano ko siya ililigtas niyan? Hindi pwede, hindi pwede. Ang babaeng ito ay may lason sa katawan. Kung hindi agad mayayos ang yin at yang, tiyak na mamamatay. Tiyak na mamamatay. Piliin, isagip. Gantimpala, divine skill, jin kayang budaw. Piliin, huwag isagip. Bigla ang pagkamatay. Mayroon pa ba akong pagpipilian? Hindi pwede. Nagawa ko na yan minsan sa kanya. Ngayon, hindi na ako pwedeng mang-abuso habang nasa panganib siya. Pagsubok, pumasa. Anong klaseng kalokohan na sistema, to? Gamitin ang kagandahan para tuksohin. Mapanganib talaga ang mundong ito. Sistema, na-unlock ang Shenji Layandan Shu. Antas Diyos na alchemy. Napakalaking benepisyo ko. Mismo. Pasensya ka na. Sa'yo ko muna ito isusubok. Napakagulo naman. Ginagawa ko ito para iligtas ka. Sana'y managutan mo ako pagkagising mo. Gusto mo bang mamatay? Hinahawakan mo pa ako. Hindi kita pinapang-abuso. Nililigtas kita. Niligtas ako? Miss. Sa lambot ng gabi. Sulit ang bawat sandaling ito. Bitawan mo ako. Sabi mo nililigtas mo ako? Isang taong nasira na ang dantyan. Paano mo ako ililigtas? Ako. Noong nakaraan, may pakiramdam na ako na may mali. Bigyan mo akong maayos na paliwanag ngayon. Ako ang nagligtas sa'yo. Sa una, akala ko ikaw ay marangal na lalaki. Hindi ko inaasahang ikaw pala ay bastardong nananamantala sa panahon ng paghihirap. Talagang gumagana na. Napakaloko naman. Ang danyaw na nainom mo. Ako mismo ang gumawa nito para sa'yo. Ayusin mo na yan. Natamaan akong Juliang Kingdan. Ang pang-antidot na danyaw ay grade 7. Napakamahal nito. Mukhang nabasag ang dantyan mo. Mas mababa ka pa sa isang mortal. Ikaw pa mismo ang nagluto nito. Ganito ang estilo mo, ha? Walang utang na loob. Tumigil ka dyan. Sabi ko ba pinayagan kitang umalis? Hindi ka ba titigil? Wala akong pakialam. Sino ang nakakaalam kung ano ang pinakain mo sa akin? Pagkatapos ng paligsahan, uwi ka kasama ko sa MG. Kapag pinatunayan ng lolo ko na ayos ako, malaya ka na. Ulol ka. Pagkatapos ng paligsahan, huwag mong isipin na makakatakas ka.
Lord, lahat ng hindi kasali ay pinaalis na. Maaari na magsimula ang paligsahan. Lord, Sisimulan na. Mga panauhin. base sa mga numero mula sa bunutan kahapon, umakyat kayo ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang mananalo, mananatili sa entablado at tatanggap ng hamon. Ang iba pwede ring umakyat at hamunin anumang oras. Magsisimula na ang paligsahan. Sino ang sobrang swerte? Bumunot ako ng no isa. Yix1. Baka dapat mong i-forfeit na. Forfeit. Zhangmen. Ang saya, kakaumpisa pa lang. Ngayon, ipakikita ko sa inyo ang tunay na lakas ng 7 pangunahing sekta. Ang dating henyo na kumag ang buong kontinente ay kasing tindi pa rin ng galing. Yitsuan, hindi biro ang labanang ito. Nasira na ang iyong dantyan. Kapag nagpilit ka, maaari kang mamatay. Huwag na, Yixuan. Zhangmen, pagtitiwalaan mo ako. Ayokong may mangyari sa'yo. Bata. Hahayaan kitang unang umatak. Ang kalokohan. Hindi ko kailangan ng awa mo. Ang bilis! Ikaw. Sumalakay ka ng biglaan. Ang dami mong salita. Atayin kita. Yix1. Huwag kang hahayaan na matamaan ng ulap niya. Hindi ito possible. Kahit ako pa na simpleng mortal, hindi mo pa rin kayang talunin. Pareho lang pala tayo. Naghahanap ka ng batay. Yix1. Ang kapal mo naman. Nanalo ka na sa labanan. Bakit ka pa magpapahamak? Kung hindi ako magaling, halos mamatay ako kanina. Pagtuturo lang yan para sa inyo. John Sheng. Malupit at walang awa ang batang ito. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Ang batang ito, henyo kalaga. Nawasak ang dantian. May ganitong lakas pa rin siya. Hindi pa nasaktan si Tsingtong sa mahalagang bahagi. Ipagkatuloy ang laban. Yitsuan. Papapatayin kita na parang aso. Bakit tumatakas? Ayaw mo bang makipagsuntukan sa akin? Walang utak na palaban. Kung may oras ka, punuin mo ang utak mo. Hanap mo ng kamatayan. Panginoon, naalala mo pa ba na may isang na bumabagsak mula sa langit na sipa? Baka ito ang matagal nang nawalang e-join. I-join. Yix1. AMM, e-join. Ako naman. Ano? Nangangahas kang galawin ang aking i-join. Hanap mo ng kamatayan. Ganyan lang ang lakas mo. Hindi sa para kahit kurotin kita. 1, 2, 3, 456. 780. Kahit gaano pa katigas ang balat mo, hindi nito mapoprotektahan ang iyong mga panloob na organo. Ah, ito lang pala ang kaya mo. Boom! Yix1. Ilan pang lihim ang tinatago mo? May mga bagay ba akong hindi alam? Sunod. Paano nangyari ito? Dati niyang sinaktan ang sarili, sinira niya ang dantian. Murongzi. Sinira niya ang sariling dantyan. Hindi na siya makapag-practice, yon ay totoo. Pero ang katawan niya ngayon, malakas naman. Bunga iyon ng naipon niyang pag-practice dati. Ako na ang bahala, papatandugin ko siya. Yakwan. Ngayon ipapakita ko sa iyo. Tayo. Sino rito ang tunay na hari ng panahong ito?
Grade 6. Ang danshi na ito, sobrang galing nga. Kung isang tao lang sa Danzong ang makakakuha ng danyaw na ito, sino ang makakahadlang? Pinalakas niya ang kanyang antas gamit ang panlabas na paraan. Iyan ay labag sa patakaran. Mingfeng ay sabay magdan at mag-martial. Paano yon labak? Kayo naman. Zhangmen, huwag kayong mag-alala. Yakwan, akala mo pa ba na ikaw pa rin ang dating henyo na nangunguna sa kanyang henerasyon? Dahil sa'yo, lahat ng aking karangalan, kinutya at hindi pinansin ng iba. Galit ako. Dahil sa'yo, kaya kailangan kong hanapin ang ibang paraan. Binago ko ang aking ugat at pinag-aralan ang lindin. Sakripisyo ako. At muli, dahil sa'yo, lahat ng bagay na gusto ko ay inagaw mo ng paulit-ulit. Galit ako. Ngayon, ipapaalam ko sa lahat. Ikaw, Yitsuan, hindi ka kasing husay ni Mingfeng. Ang laki pala ng pinsalang naidulot ko sa'yo. Kung ngayon gusto mong magpasikat dito, mali ang hinanap mong tao. Tingnan natin kung gaano kakatapang magsalita. Ang galing. Mingfeng, Danwo na parehong naglinang. Di inaasahan ang nakakakilabot na lakas niya. Sa mga kabataan, Walang duda, siya ang numero 1. Teka, Yetsuan, Mula nang bumagsak mula sa pagiging henyo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka na bang resources para sa paglinang? Grabe ka talagang. Hindi ka kasing halaga ng isang aso. Ano? Dinala niya to sa labanan? Simpleng paandar lamang. At nangahas pa sa harap ng mga eksperto. Gayon, papatayin kita. sakto, gagamitin kitang gawing training. Ito. Hindi ba sira na ang dansyan ni Yitsuan? Mingfeng na grade 6. Wala pa siyang naging laban. Nawasak ang dantian. Pero nakaisip siya ng ibang paraan para maglinya ng katawan. Malaking problema siya para sa akin sa hinahara. Ang ibig mong sabihin, Hindi pwedeng manatili. Anong kalokohan na Danwutong Tsiu yan? Kitang-kita na umaasa lang siya sa panlabas na puwersa. Pinilit lang siyang itayo gamit ang ibang lakas. Walang halaga, kawawang basura. batang hayop, nangahas ka ba? Ano bang hindi ko kayang gawin? Tigil! Yeksuan, Gagawin kong tapos na ang usaping ito. Alam ng lahat. Ngayon, nasira na ang dansyan ko. Pilitin niya itong gamitin. Gumamit siya ng panlabas na lakas para tumaas ang kanyang antas. Ginamit niya ang mas mataas na realm kaysa sa akin upang makipaglaban sa akin. Hindi ba ninyo naisip na siguradong mamamatay ako? Yeksuan. Si Mingfeng ay henyong ENZNG. Walang hanggan ang kanyang kinabukasan. At ikaw, ay isa lamang. Walang halaga, walang dansyan. Kahit kaya mong maglinya ng katawan, Mabilis lang na. Matitigil ka dahil kulang ka sa resources. At hindi ka makakausad pa mula rito. Huwag mong akalaing. na kaya mo pang ipakita ang iyong pagiging henyo. Huwag mong akalaing. Na mababawi mo pa ang sarili mong nawala. Ang lahat ng dati mong pag-aari. Tama na ang salita. Kung ayaw mong lumaban, umalis ka na. Huwag mong isipin na gagawin ko patulad ng dati, na alagaan kita ng may habag. Ngayon, ako ang mananaig sa'yo. At personal kong pupuntahan para bawiin ang kasal. Zhen Jianyu Loying Jue. Grade 6. nagawa pa niyang bumuo ng isang dumain. Mukhang siya na ang malinaw na kampiyon ngayong taon. Pareho pa rin grade 6. Ngunit ang simula at rurok ay malayo ang agwat. Dati ngang maalab at mapagmataas. Ang paboritong anak ng langi. Nakakaawa naman. Shenji, Kuyang Zhen Kankyong. Hindi. Impossible to. Paano mo magagawang ganito ng napakadali? Sirain ang aking Jianyo? Sa harap ng ganap na lakas, lahat ng iyan, puro kalokohan lang. Ako pa rin ang ako, kayo, ay pampatingkad lang sa aking ningning. Ngunit hindi ninyo ako malalampasan. Murongze, ngayong araw, tatanggalin kita bilang asawa, basura ka. Hindi pa ba ninyo i-anunsyo ang resulta? Mahusay. Talento talaga ang kalento. Panalo ka. Sa'yo ang premyo.
Apos na ang paligsahan ngayong araw. Dito nagtatapos ang pagtatanghal. Kaladkain na. Kumbaga, ngayon naniwala na kayo. Ang elder ng Xiaoyao Men. Sinabi rin na delikado ang pag-fuse ng apoy. Payo ko, huwag kang susubok ng basta-basta. Yitsuan, iwan mo ang mga gamit. Lilimutin ka namin, hindi papatayin. Kahit na swerte ka, ano ngayon kung nakuha mo ang kayamanan? Ang tunay, ang mapanatili ang kayamanan, iyon ang mahalaga. Ano ba ang ibig ninyong sabihin? Nanalo si Exuan sa paligsahan. Makatarungan lang na makuha niya ang gantimpala. Kung gagawin ninyo ito, hindi ba kayo nahihiya sa buong mundo? Ha ha ha. Kung hahamakin ba tayo ng mundo, hindi namin malalaman. Pero alam ko ito, sa parehong araw sa susunod na taon, iyon ang inyong anibersaryo ng kamatayan. Kayong mga matandang aso, akala nyo pa makakakuha kayo ng gamit ko. Walang pagkakataon. Yexuan, sa lakas nila tatlo, hindi mo sila kayang labanan. Tumakbo ka. Huwag mo akong abalahin. Meng Wanqiu, huwag kang makialam. Maari kong siguruhin na ligtas ang Shen Wuzong. Kung hindi, darating ang malaking kapahamakan. Meng Wanqiu. Sana pumili ka ng matalinong desisyon. Kayong mga matandang hindi pa namamatay. Hindi ko kayo pinapansin. Baosen Chenwu. Dalawang matandang elder. Kung matutulungan ninyo ang danzong na makuha ang apoy na binhi, ang danzong ay handang magbigay sa dalawang elder. Bawat isa, isang taitsuan din. Patulungan kayong umusad pa. Seg. Matandang halimaw, tatandaan ko ang hampas na yan. Ano ngayon? Ngayong araw, sigurado kang mamamatay. Ang apoy na binhi, ang hirap pagsamahin. Hindi gumagalaw kahit konti. Ay, mamatay ba talaga ako? Taiji Yinyang Pan. C. Grade 6. Ang apoy na binhi ay ganap ng naghalo. Sistema, paalala. Sistema, napanalunan ang ZNGMN-EB, unang pwesto. Sistema, nakatanggap ng gantimpala. Sistema, antas tumaas. Yexuan, John Shang. Yitsuan ay naglaho na parang abo. Pati ang kayamanan. Ganitong maliit na pagkalugi. Ibilang na lang ito sa Shen Wuzong. Naiintindihan ko. Ayusin mo na. Hindi ako patay. May lagay sa bingit ng kamatayan tapos mabuhay. Sistema, na-trigger ang gantimpala. Nirvana, hindi mawawala ang espiritu. Immortal na katawan. Kontrol ng oras, panghawakan ang panahon. Lahat ng bagay ay maaring kontrolin. Hintayin mo makabawi ako. Sisiguraduhin kong hindi na kayo mananatili. Gising ka na. Inumin mo ang gamot na ito. Sa pagkakataong ito ako ang nagligtas sa'yo. Ngayon ikaw ang nagligtas sa akin. Noong una ako ang nagligtas sa'yo. Pantay tayo. Tara na. Saan? Sama ka sa akin, pupuntahan natin ang lolo ko. Binigyan mo ako ng hindi kilalang danyo. Kumpirmahin mo na kung walang masama bago ka umalis. Nakakabighani. Grabe, nakakabighani talaga. Hindi lang ang katawan mo ang maayos. Pati ang dating lihim na pinsala ay tuluyang nawala rin. Lolo, sigurado ka ba? Dito sa Yonsei Continent, mukhang ikaw lang ang may tapang. Nakwesyunin ang matandang ako. Hahaha. Kumusta? Hindi ba kita niloko? Ansamantala, maniniwala akong ikaw ang nagligtas sa akin. Kumagat ang aso kay Eldong Bin. Sino ang sinasabihan mo, aso? Narinig na kitang sabihin yan dati. Hindi ito panlalait. Kasabihan lang to. Sige na nga, hindi mo naman mauunawaan. Ayos ka na ba ngayon?
Pwede na ba akong umalis? Anong nangyari sa lalaking to? Ako kasi kapag nasa labas, lagi akong sentrong atensyon. Sa kanya, para yata itong lalaking yon. Nakakainis ako. Ganun ka ba kabilis umalis? Hindi mo ba kayang magpaiwan? Sino ba ang hindi magpapahalaga sa'yo? Ikaw. Hindi na kita gustong makita pa. Kung hindi man ako makakuha ng kahit kaunting mga materyales sa paglinang, sayang naman kung alis ka na lang ng ganun. Tulad ngang inaakala ko, pareho lang kayong mga lalaki. Wala kang pinagkaiba sa mga karaniwang lalaki na yon. Walang pinagkaiba. Matandang mo, iniligtas ko ang dalaga ng inyong pamilya. Wala ba kayong kahit kaunting pagpapahalaga, Mujia? Hahaha. Eh. Nakakatuwa kang maliit na nilalang. Ang Mujia, kapag sinabi, ginagawa. Mo Kingsley. Maghanda ka ng isang kwarto para sa kanya. Maghanda ka rin ng mga damit na papalitan. Simula ngayon, manirahan ka na sa Mujia namin. Manirahan ka kahit gaano katagal. Kontento ka na ba ngayon? Lolo, bakit mo siya pinayagan tumira sa mudya natin? Mo Laoyezi. Paano mo nalaman na Yetsuan ang pangalan ko? Huwag kang kabahan. Kung gusto kitang saktan, hindi ko kailangan ng kahit anong palilinlang. Grade Siyam, Ruro. Kalahating hakbang patungo sa Divine Realm. Huwag kang mag-alala. Dito sa bahay ko, walang makakaistorbo sa iyong paglinang. Yetsuan. Pinaniniwalaan ko ang iyong pagkatao. At naniniwala rin akong hindi ka ang basura na sinasabi ng lahat. Pangangalagaan mo si Mo Kingsley para sa akin. Bakit alam ng Mula Oyezi ang lahat ng bagay? Bahala na, tumira ka muna, saka tayo mag-usap. Hoy, ano pang hinihintay mo? Bilisan, ihanda para sa batang Panginoong ito. Lugar para sa paliligo at pahingahan. Ikaw, Ikaw, ano? Hindi na pinapakinggan ang lolo mo. darating ang araw mo. Ate Deli. Kung hindi tayo alis ngayon, malete na tayo. Saan tayo pupunta? Paano? Nacharma ko sa aura ni Yetsuan. Sayang, sana pipi ka na. Dumating na ba yung dalawang TNGL? Naghihintay sila sa pintuan. Kaninang-kanina, yung sinasabi mong nakakainis na inutil. Ang itsurat aura niya. Kitang-kita, talo niya yung mayamang anak. Mga ilang blok pa nga. Grabe, ang gwapo naman. Kung di ka magsalita, isipin nilang pipi ka. Tara, unahin na ang trabaho. Bakit kang sumusunod sa amin lagi? Nasa akin ang paa, ano yan sayo? Ikaw. Anong tinitingnan mo? Okay pa sana kung ganito lang ako. Bakit kayong dalawa ganito rin ang suot? Dapat low profile tayo dito sa Antique House. Huwag nating ipakita sa iba. Mayaman kami. Kuya Yetsuan, ako si Mo Kingwoo. Ako ang kapatid niyang babae. Ikinagagalak kitang makilala. Kumusta? Saan galing ang anak labas na yan? Akala mo ba pwede mong hawakan ang kamay ni Kuer? May sakit ka ba? Di mo ba nakita? Binabati niya ako? Hinahanap mo ba ang kamatayan mo? Tigil, Mo Kingsley. Hindi ba tinatanggol mo yang walang kwenta? anong pakialam mo? Anong pakialam ko? Sa harap ng lahat, nangahas siyang gambalain kagamit ang maruming kamay. Hihingin ko ang hustisya para sa'yo. Ito ang kaibigan ko. Kaibigan mo, Dumating ka at sinimulan mong saktan ang kaibigan ko. Ang kapal mukha mo. mukhang payak ang suot niya, pero sa katawan niya, walang kahit bahid ng espiritual na lakas. Akala mo pulubi yan, nang abala sa'yo. Ikaw pa, may mukha kang magsalita. Tingnan mo ang pagkakabihis mo. Mas maayos pa ang hitsura ko kaysa sayo. Wala kang alam. Dito sa Ghibli NANG, bawal magpanggap na dukha. Tara na. Mo Kingsley, hintayin mo. Darating ang araw, huliin kita. Yakuan, di ba? Nangahas kang lapitan ang babae ni Gongsun Yukuan. Buhay mo, ako ang magpapasya. Mo Kingsley. Hindi naman. Paano niya nagawa yon? Tinawag niya agad ang palayaw ko? At saka, parang wala naman siyang masamang intensyon. Nakakainis. Anong nangyari, Kuya Yetsuan? Ang magagandang bagay dito. Bibili lang ba yan gamit ang pera? Sa teorya, pwede ring trade ibahin ang bagay. Pero ang mga bagay dito, lahat ay bihirang mga kayamanan. Kadalasan, kakaunti lang ang makakakuha.
ng kaparehong bihirang bagay. Kaya hanggang ngayon, lahat ng angkan ay gumagastos ng malaking salapi para bumili. Marami rito sa mga kayamanan ang hindi pa nasusuri ng espiritu lingap. Minsan, ang binili ng mahal. Baka isa lang palang basura. Ibig mong sabihin, kung may dalang magandang bagay ako, pwede ko ring dalhin at ipagbili? Siyempre pwede. Jibuyan ANG ang gumagawa noon. Kahit anong paraan pa man, kung paano mo nakuha ang bagay. Basta't bihira at mahalaga. Tatanggapin Jibuyan ANG at babayaran ka. Mukhang paraan para yumaman nga ito. King Chi, itong pulubi. Hindi kaya ipinadala ng MG para tumulong? Para tulungan kayong mag-aprese ng mga kayamanan? Walang magandang lalabas sa bibig ng aso. Sino ang sinabing pulubi? Nga dalagang MG. Hindi nyo kailangang mamatay sa pride at magdusa para lang sa mukha. Baka pagkatapos ng araw na to, kayong Mojia, maaring hindi na kayo kabilang sa 3 pangunahing angkan. Sa tingin ko, ang Gongsun Yutsuan ang matandang ikatlo. Wala pa silang karapatan. Makisigaw laban sa Mujia. Gayon iba ang usapan. Dinala kong gayong beses mula sa Yongfidalu, ang nangungunang 10 Tongshu Spirit Cultivators. Hindi namin hahayaan ang kayamang ito na makawala. Tingnan naman kayo. Nagdala lang kayo ng isa. Isang basurang walang kahit espiritual na lakas. Kayong Mojia, paano kayo makakalaban sa Gongsun Yuan kung gayon? Hindi ba? Asa kayo sa kanya? Hulaan ninyo nga. Ganitong mababang tao. Paano nakapasok sa lugar na to? Nga, narinig ko na basura daw siya. Tingin ko, mukhang-mukha maliligaw ang batang to. Baka siya ang binatang inaalagaan ng dalagang Mujia. Alagang lalaki. Alagang aso. Alagang lalaki. Alagang lalaki ha. Gongsun Yutsuan, tanga ka ba? Amoy bibig mo. Nakakadiri. Hoy bara, bibigyan kita ng pagkakataon. Sabihin mo ng 3 beses, lolo. Apalampasin kitang gayon. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi lang hitsura, mukhang tuso pa. Pangit magsalita, walang klase. Sobrang nakakasuklam ang ekspresyon mo. Halata, wala kang lalim. Basura. Hindi ko atakehin ang mga tao ng Mujia. Ngunit gaya mo, maliit ka lang, parang insekto. Kayang-kaya kitang durugin at patayin. Patayin. Kailangan mo ring may kakayahan para gawin yun. Kuya Gongsun, huwag mong ipantay ang sarili mo sa isang mababang tao. Emye. Bakit pamilyar ang taong ito? Ay, siya pala. Akala mo ba akwin ako? At mahulog ako sa taktika mong pampagalit? Pahalagahan mo ang paliksahang ito. Ito na ang huling beses mong sasali. Kapag lumabas ka sa lugar na ito, iyon na ang araw ng iyong kamatayan. Pahalagahan mo. Ikaw ba ang kinatawan sa paliksahang ito? Kung sakaling ang pamilya ninyong Gongsun, maging pangalan na lang at wala ng tunay na kapangyarihan? Batang lalaki, parang batang walang takot. Ang pagiging hindi takot sa tigre, naintindihan ko. Ngunit ang kapalit, ay ang buong pamilya ninyo. Nakalangang samahan ka sa libingan. Ang sinasabi ko, ay puro katotohanan lamang. At yung sinisimong kasama mo, manlilinang na may kapangyarihan sa mata. Sa tingin ko, pareho lang kayong walang kwenta. Hanap patay ka. Ah, pasensya na, kabata. Hindi ko naman sinasabing ikaw lang. Ang ibig kong sabihin ay, lahat kayo, mga walang kwenta. Ikaw, kanino kang galing? Nakakapangahas na maging ganyan kayabang. Hindi mo alam ang sariling kakayahan. Nakakapangahas kang makipag-away sa amin ng harap-harapan. Sobra na ang ginagawa mo. Pagkatapos ng Treasure Appraisal Assembly. Tuturuan kita ang leksyon. Sa walang kwentang mayabang na ito. Grabe ang lakas ng loob. Yakswan, ano ba ginagawa mo? Ayoko namang makialam sa mga gulo ng mga maharlikang pamilya. Ngayon, subukan ko rin na sumali. Sino bang nagtanong? Kung makikipag-away ka ng ganito, ang pamilya mo, sa kontinenteng Yunsi, paano na tayo? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng araw na to, talakayan tayo sa lahat. Nakakatawa. Nakakatuwa. Parang tayong mga sinaunang angkan, ay napakatagal nang nakakulong sa mundo, na kahit isang ordinaryong hamak na tao, ay hindi na tayo iginagalang. Kapatid na Gongsun, kapag duugin na natin ang batang tumamaya, huwag mo akong kalimutang tawagin. Matagal na akong hindi nakakaranas. Ang pakiramdam na may lumuhod, sa harapan ko at nagmamakaawa. Ano nga ba ang pakiramdam noon? Tama na. Mahalaga ang ating pakay. Tiyak na narinig na ng lahat. Na ilang araw na ang nakalipas ay natuklasan namin. Ang isang lugar ng pag-akyat sa langit. Ang pinakamahalagang kayamanan sa loob nito ay may kakayahang baguhin ang kapalaran ng bawat isa sa inyong mga angkan. Ngayong araw, ipapakita ko ito sa inyo ng buo at walang pagbabago. Kung gaano karami ang makukuha nyo, iyan ay nakasalalay sa inyong kapalaran. Ayon sa patakaran,
Bawat kahon ay bubuksan sa pamamagitan ng pampublikong pagbid. Ang may pinakamataas na presyo ang siyang mananalo. Kung direktang sabihin buksan, ito ay direktang makakamit. Ang halaga para buksan ang bawat kahon ay 5 milyon. Lahat ng kahinatnan ay sarili ninyong pananagutan. Ngunit kapag nagsimula na ang pagsusuri ng kayamanan, bawal nang umalis ang sinuman. Kung hindi, pananagutan inyo ang lahat ng mangyayari. Ngayon, simulan na ang pagsusuri ng kayamanan. Ngayon na. Simulan ng pagtatasa. Kumusta? Binatang Panginoon, tunay nga, isang pamana mula sa mga eksperto ng TNYG. Napakatibay ng selyo nito. Makakakita lang ako ng malabo. May pag-alon ng espiritual na kapangyarihan. Ngunit di mabasa ang halaga nito. Tama nga. Ang magagandang bagay kadalasan kasabay ng malaking panganib. Sandali, tingnan muna ang reaksyon bago magdesisyon. Nakakita ka ba ng malinaw? Binatang Panginoon, bagaman di masyadong malinaw, pero dahil sa iyong pag-aagapay, mababakas ang anyo nito. Mukhang isang danyaw. May lumilitaw na danwen. Maliban kung may iba. Dapat grade 6 na danyaw. Grade 6 na danyaw ba? Naiintindihan ko. Mokingsu, kumusta? Di ko makita. Napakalakas ng selyo na ito. Ang nakikita ko lang ay isang itim na bagay. Dito hindi mahatol ang halaga. Isang kumpong itim na bagay. Sige na. Ang target natin sa pagkakataong ito. Siguradong hindi ito. Kung magmadali tayong magbid, baka mas malaki ang lugi kaysa kita. Buksan. Buksan. Binabati ko ang SJ. Natanggap na ang unang napakahalagang kayamanan. 5 milyon tinanggap ko na. Pagkatapos mabuksan at matanggal ang selyo ng kahon, ibibigay namin ito sa inyo. Tanga. Kayong MG. Nandito ba kayo para magpatawa? O nandito ba kayo para magpasponsor ng pera? Mula nang itinatag itong Jiblian Yenji, ito ang unang beses na kayong MG. Ganito kabilis magbayad. Hoy, Kuya Zeke. Sa tingin ko, yumaman na talaga ang MG. 5 milyon lang naman yan. Itatapon nyo lang ng hindi nagdadalamhati. Yexuan, alam mo ba, na ang perang pinakawalan dahil sa pagsigaw mong buksan ay akin? MEA, Gayon nagsisisi ka na. Sayang naman. anong tawag sa inyo, mga aso? Paano ninyo nalaman kung ano ang nasa loob ng kahon na ito? Hindi ito nagkakahalaga ng 5 milyon. Paano ninyo nalaman kung ano ang nasa loob ng kahon na ito? Hindi abot sa 5 milyong. Pulubing hanggal. Sa ganitong malaking okasyon. Ito ba ang unang beses mong pumunta? At ano naman? Ano pa naman? Ang mga ganitong hindi pa nabubuksang brocade box. Pinakamalaki ang risko. Marami ang umaasa lang sa swerte. Gusto nilang kumita ng malaki sa maliit na puhunan. Sa huli naubos ang kanilang lahat. Noong nakaraang taon may nangyari na. Isang ZNGMN na nasa top negatibo 1-0. Dahil doon, diretso nang naging ordinaryong pamilya. Gongsun Yukwan, alam na namin ang mga sinasabi mo. Huwag mo kaming tuksuhin dito. At hindi pa nga nabubuksan to. Paano kung isa itong tunay na zibaw? Payo ko sa inyo, huwag na kayong mangarap ng sobra. Anong ibig mong sabihin? Yung nasa loob, nakita na namin ng malinaw. Wala pang iba kundi isang grade 6 danyaw. Halaga nito paling mataas. Hindi hihigit sa 1 milyon. Ang taong to, Zugehuli. Nagawa niyang, kitang-kita ang napakahalagang kayamanan sa loob. Kung ganito pa, ang kayamanang ito, mapupunta na lahat sa kanya. Walang duda, Zujing. Kayo sa pamilyang Zuj. Ang sining ng Kaiman Dunja. Talaga namang hindi pangkaraniwan. Ha? Hindi rin panghihinayang si Gongsun Yutsuan. Pero ngayon, ang MG, malulugi ng malaki. Baka isang hibla lang, kailangan gumalaw ang buong samahan. Ito ang para sa araw na ito. Ikalawang Jinhe. Ngayon, Buksan. binabati ang SJ. Natanggap ang ikalawang zibo. Gaya ng dati. 5 milyon. Ako na ang bahala, kukunin ko mismo. Kayamanan. Ihahain mamaya. Yeswan, baliw ka ba? Yexuan, ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Noong una, nagmayabang ka lang. Ngayon tangalawa, sinadya mo na. Alam niya naman ang mga patakaran. Pero paulit-ulit siyang sumosobra. Halata, nilulugmok niya ang MG ninyo. Payo ko, silipin ninyo mabuti. Ang background ng taong ito. Baka. Siya ang inyong kaaway. Espiyang ipinadala. Hoy, binibining mo. Napakadalisay mo. Huwag mong papasukin ang mga lobo. Maubos ka hanggang sa wala.
Tumahimik ka. AMEA. Anong pagpapakitang puri yan? AMEA. Mo Kingsley. Isang malisyosong tao ito. Dapat talaga kayong mag-ingat. Ang dambuhalang dam ay maaring masira ng langgam. Ang prinsipyong nasisira ng butas ng langgam. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Alam ko ang aking limitasyon. Hindi ko nasasahan si Juge. Tama na ang pagtiwala mo sa akin. Masamang intensyon. Yung araw na sinaktan ka sa NLNGU, ay si Xiu Jing mismo. Bata. May mga bagay na hindi dapat basta-basta sinasabi. Kung hindi, mamamatay ka at hindi mo malalaman kung paano ka namatay. Ako, Yetsuan. Hindi ako lumaki na natatakot. Hindi katulad mo. Iyong class, na naglalagay ng gamot sa mga babae, mapang-abuso. At nangahas ka pang mangaral sa akin. Ano? Panggamot na nagpapababa ng pagnanasa? Ganito ka nakakahiya? Ganito kang walang prinsipyo? Hindi pala ito. Zuge brother, ikaw ang may gawa nito? Kalokohan. Yitsuan, mula pagkabata hanggang ngayon, ikaw ang unang naglakas loob. Naniloko ako para maggatawa. Pero ikaw din ang huli. Pagkatapos ng auction. Walang pag-asa ka, mamamatay ka. Ulo, Noong araw sa NLNGU, yung pumatay sa akin, talaga bang si Juge Jing? ang bagay na ito, pwede mong imbestigahan. Ang iyong lolo ang nagtiwala sa akin. Siyempre poprotektahan kita. Hindi kita lolokohin. Mga ginoot ginang. Bago buksan ang ikatlong zibaw. Tingnan muna natin. Ang unang zibaw na kinuha ng Mujia. Isang grade 6 na danyaw. Grade 6 na danyo. Tingnan ang kondisyon nito. Halaga nito, siguro hindi lalampas sa 1,000,000. Baka nasa 500,000 lang. Mismo. Malaki talaga ang lugi nyo ngayon. Nakakatuwa naman, nakakatawa nga ako. Gastos ng 5 milyon para bumili ng ganito? Kung ako to, diretso na akong hahanap ng walang tao. Ihihigpit ko na lang ang league ko. Totoong ang grade 6 lang itong danyo? Yexuan, alaga bang tinutulungan mo ako? Kanina si Juge Jing ay malinaw na tumutulong sa atin. Siya kaya ang naglagay ng gamot sa akin? Yexuan, Dahil sayo, nawalan tayong 5 milyong jinhe. Binuwag mo ang mahalagang plano namin. Mo Kingsue, paano kung ganito? Pakasalan mo ako. Bahagya kong tatanggapin. Ibibigay ko ang 2 milyon. Bibilin ko ang danyaw na ito, para mabawasan ang lugi mo. Kumusta, papayag ka ba? Yes, Juan. Sayo ang sisi. Kung ipapahiya mo kami magkapatid. Kung mapahiya kami. Pagkatapos ng Jianbao Dahui, ipapahiya talaga kita. Naku, talagang hindi pwedeng magkasabay ang ganda at talino. Ha, hindi nagkakasundo ang dalawa. Hoy Yexuan, anong ginagawa mo? Mas mawawala ng halaga kung masira ang danyo. Paano naman? Umusok na siya sa galit at kahihiyan. Sira-sira na, bahala na. Sa mundong ito, wala namang ganoon. Napi na bumabagsak mula sa langit. Akala mo ba unlad ka dahil sa swerte? Emie, nakakabata naman. Sandali, parang may nakita ako. Ito. Hindi ba ka ito? Ito pala ay danling. Paano nangyari yan? Ito nga pala ang sinasabing danling na alama. Wala kang kwenta. Ganito kahusay na kayamanan. Hindi mo man lang nakapansin. Bulag ka ba? Baliw ka ba? Ang danling kapantay ng grade siyam na eksperto. Hindi mo ba gustong makuha yan? Isang taong sinwerte lang, at walang alam sa mundo. Tulad ng hangal lang. Yung sinasabing daling, pinipilit pang hulihin ng walang gamit. Enforcer, mahal na Ginoo. Kung itong hangal na ito, hindi mapipigil ang daling. Ibig ninyo bang sabihin, na malalampasan ito ng may kakayahan? Siyempre. Kung hindi maagaw ng mudya, ang sinuman sa atin na narito, ay may karapatang subukan itong sungkitin. Ngunit, tayo rito sa auction house. May karapatang unahin ang pagkuha. Kung makukuha namin ito, ibibida namin muli sa halagang 20 milyong. Panalo ang pinakamataas na bidder. Kunin ninyo para sa akin. Hawakan mo yan. Buti na lang itong danyaw. Hindi ito nagkaroon ng sariling kamalayan. Kung hindi, ngayon talaga, tatapos na rito. Shenji Diden, makakatulong ito para direktang lampasan ang Tianji. Tutulungan ka nitong maabot ang grade 7. Ito. Iwasan ang Tianji. Totoo ba yan? Tama. Swerte mo yan. Walang kwenta. Ano pa hinihintay mo? Kunin mo yan. Oh,
ang babaeng di pa nakakita ng mundo. Kuya Yaswan, ang gwapo mo. Hahaha. Tunay na hero sa murang edad. O, batang kapatid. Ang pambihirang Shenji Dida na ito. Handa ka bang? Ibenta sa aming antique house. Handa kaming mag-alok ng 20 milyong. 20 milyong. Yumaman na tayo. Nagkakahalaga pa lang 20 milyon. Netong kita, 15 milyon. Para sa atin. Susunod. Malaking tulong ah. Pero, ang diksyandan na to, hindi madaling makuha. 30 milyon. Ayos. Nabenta. Grab. Nagbid ako ng masyadong mababa. Nabenta. Nabenta. Kakapasimula pa lang ang aksyon na ito. Swerte lang talaga kayo. Huwag kayong magyabang. Yong. Isang danyaw na may danling. May bebenta ito ng madali. Mukhang hindi pa kayo nakakita ng pera. Kayo naman ay, sinasabi ninyong maasim ang ubas dahil hindi ninyo makuha. Hindi ninyo nakuha ang ubas. Sinasabi ninyong maasim ang ubas dahil di ninyo nakuha. Magaling naman ang pananalita mo. Ilang simpleng salita, kayang ilahad ang isang pangungusap. Napakamakulay at nakakaantig. Hindi ko inakala na sa loob ng ulo mo, puno kan kaalaman, hindi pangkaraniwan. Mo Kingsie, ang ibig mong sabihin, nakapagpuno ng aklat ang tiyan, natural na may dangal. Punong aklat may dangal. Tama ka diyan. Hindi makain ang ubas, sasabihin maasim. Hindi ko inakala na ikaw. May ganong panitikan pala. Talino naman. Kayo mga ignorante. Galing ba kayo sa mainland? Ang talino ba kakainin? Ang pera ang hari. May konting kultura, nangingibabaw pa. Tuwang-tuwa pa kayo. Hintayin nyo na lang kapag napapatira pa kayong humihingi. Kapatid Zuje, may posibilidad ba na? Ang ibig mong sabihin, nagmamalabis ka sa papuri. Atras ka bang itama ako? Naghahanap ka ng kamatayan. Tama na. Ito ay event dan eh. Hindi ito paligsahang pantula. At hindi rin ito arena ng pakikipaglaban. Tahimik muna kayo. Ngayon, bubuksan ko na ang ikatlong kahon ng kayamanan. Buksan. Ginawa mo talaga to, Bara? Ganyan ka ba? Papayagan mo pa ba kaming magyanba? Tagapamahala, enforcer. Ang batang ito talagang nandito para manggulo. Sinasabi ko, itaboy na lang siya agad. Mga bata o kapatid. Parati ka namang nag-a-open nang hindi man lang tumitingin. Kahit naman, hindi man ito lumalabag sa mga patakaran. Pero para sa ibang tao, hindi kaya't naging hindi patas. Hindi patas nga. Anong ibig sabihin nun? Ito ay isang pagtitipon para sa appraisal. Kaka-extract lang ng kahon ng pamanahon, tawag ka na agad na i-open. Ganoong karami ang tao rito, pero hindi man lang tumingin. Binili mo na lang agad. Marunong ka ba sa appraisal? Kaya mo bang tukuyin kung maganda o hindi? At kung patuloy mo lang sisigaw ng ganyan, baka ngayong araw wala nang kagakataon ang iba na makipagkompetensya ng patas. Naniniwala akong ito rin ang sitwasyong ayaw ng inyong antique house na makita. Tama naman. Kung ganito ang ugali, Anong gagawin natin? Kung may tapang talaga kayo, subukan ninyo ring mag-open. Kayo naman, walang kakayanan, walang tapang. Anong ipinagmamalaki ninyong galit na yan? At saka, ginoong enforcer. Ikaw naman, paikot-ikot ang desisyon. Ang patakarang ikaw mismo ang nagtakda, saka mo binabaliktad. Mukhang, ang antique house ninyo, maaari rin na isara kayo balang araw. ayun, Enforcer, marami kaming tao rito. lahat kami pwede magsaksi. Hindi nyo basta-basta binago ang patakaran. Hindi ako maniniwala. Ang gatao rito ay maniniwala pa sa kanyang paninira. CJ. Sige, sundin ang dating patakaran. Sandali. Bawat kahon bukas na subasta. Sigaw buksan, kuha agad. Sigaw buksan. Tama na, tama na. Sigaw buksan, kuha agad. Patayin na rin ang audio. Sigaw buksan, kuha agad. Enforcer. Kung gusto mong baguhin ang patakaran, hindi ako mag-atubiling ilahad ang mga kuhang ito sa himpapawid ng kalupaan ng Yunsi. Ipapalabas ko ito ng 10 araw o kalahating buwan. Matutuloy pa ba ang antique show? Hindi lang dahil sa isang pagnanais mo. Kuya, ang sinasabi ko kanina. Sundin na natin ang dati. Segish, magpatuloy tayo. Ang tunay na halaga nito ay makakakuha ang may kakayahan. At ang may tapang ay bahagi rin ng kakayahan. Kung hindi kayo sang-ayon, pwede rin kayong sumigaw at buksan. Hoy, bata! Alam mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan nito? Hindi ba sinabi ko na kanina? Kayong lahat rito, basura lang. Bukod sa bulag, bingi pa ba kayo? Ikaw. Anong ikaw? Ang pogi mo naman ha. Ang ginawa ko, lahat ayon sa mga patakaran. Kung iniisip ninyong nilabag ko ang tuntunin,
Iyon ang nagpapatunay ng aking lakas, na ako'y nakahihigit sa inyo. Hindi ako maninira kung hindi ako unang inattack. Sana kayong lahat, mag-ingat kayo. Tagapamahala. Ituloy na natin. CJ. Sunod, buksan ang ika-4 na kahon. Buksan. Ika-5. Buksan. Ikaw, Ika-6. kumusta? Nakita niyo ba ng malinaw? Nakita. Buksan. Buksan, buksan, buksan. Kuya Zijijing. Nakita niyo po ba ng malinaw? Siyempre. EMEA, mabuti at mabilis ako mag-react. Kung hindi, mawawala na naman sa akin ang isang napakahalagang kayamanan. Bakit kayo nagmamadali? Hindi ko naman inagaw sa'yo. Paumanhin. Saan ang palikuran? Lumabas, liko pa kaliwa. Ano ang nasa loob? Binatang Panginoon, may rolyo sa loob. Malamang yun. Yung rolyo na hinahanap natin. Dali. Tagapapatupad. Gusto kong tingnan ang kayamanan ko. Sige, i-unseal para sa kanya. Ayos yan. Pagbalik sa Shen Wuzong, lubos kitang kagpapasalamatan. Salamat, binatang Panginoon. Binabati ang pamilyang Zhuge. Nakuha nila ang Tianjie na Gongfa. Paano posibleng? Tianjie na Gongfa. Talaga bang nakuha iyon ni Zhu Jijing? Nakuha ng walang hira. Hindi talaga ang pamilyang Zhuge. Naagaw nila, di ba? Hindi ba puro swerte lang si Yeswan? Nakakuha siyang 5 lihim na hiyas. May 4 pa. Wala kaming ideya kung ano ang mga iyon. Kumita siyang 20 milyon. Hindi naman mawawala lahat ng kita, di ba? Swerte lang yan, panandalian at palaba. Kapangyarihan ang tunay na daan. Zayzon Penguin Dafa. Natutuhanan ang ganitong gongfa. Kahit anong bagay pwedeng lutuin. Kaya ng matalinong kusinera magluto kahit walang bigas. Congrats, Zhuge, ang tagapagluto Diyos. Walang kwenta. Ika-7. Buksan. Ika-8. Buksan. Ika-9. Buksan. Ika-10. Buksan. Ika-11. Buksan. Ika-29. Buksan. Huling isa. Ito. Magandang gamit to. Buksan. Lahat yan sa kanya. Agod na. Wasakin. Yeswan, akala mo bang nagbubukas ka ng Blinbos? May kabuwang 30 jinhe. Ikaw ang nagbukas ng 16. May tiwala ka ba? Huwag kang mag-alala. Ako, Yetsuan, pag ako'y kumikilos. Laging matatag. Yekwan. Hindi kita hayaan na makita. Ang araw ng bukas. Hindi ako naniniwala. Ang iyong 16 na piraso, puro kayamanan. Bukod pa rito, kahit na kayamanan, ano na nga, kaya mo ba itong panatilihin? Itong mga ito ang tunay na kayamanan. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Yitsuan, iwan mo ang mga gamit. Papalampasin ka namin. Kahit masuwerte ka. Makuha mo ang kayamanan, ano pa rin. Ang tunay na kapangyarihan ay mapanatili ang yaman. Zhuge. Sana ay kumilos ka ng maingat. Kung hindi, Tama na. Ang bahagi ng kahon. Tapos na ang yugtong iyon. Ngayon, ang susunod na kayamanan. Siguro interesado kayong lahat. Ito ay Mga panauhin. Siguro ito nga ang dahilan ng pagdating ninyo ngayon. Xianfa. Funghuininan. buksan. Sabi ko na, bukas. Ang akdang ito ng Xianfa. Nang nahanap namin, naka-unseal na ito. Kaya't pwede lang itong ilagay sa pampublikong auction. Ayon sa patakaran ng Antique House. Pwede itong itakda ang presyo at ibenta. Bihirang kayamanan. May prioridad sa palitan. Sino ang pinakamataas ang bid ang magwawagi? Base price, 1,000,000,000. Magsisimula na ang bidding. Mga Ginoo. Ang Funghu QMN na ito ay ang pinakamataas na gongfa ng pamilyang Zhuge. Pakiusat sa lahat. Bigyan ninyo kami ng kaunting mukha. Magbubid ako, 50 milyon. Kaperid Zhuge. Patawad, baka ako'y nakakasagasa. Ang gongfa na ito, kahit sinong pamilya ang makakuha nito, agad silang tataas ng napakalaki. Magbubid ulit ako. 51 milyon. 55 milyon. Magbubid ako, 60 milyon.
Tapos na tayo. Ito lang ang talagang hinahangad ng Mojia. Ang pinakanaisin naming makuha. Kulang na ang pondo namin ngayon. Paano pa kami makikipagsabayan sa kanila? Yexuan, Anong gagawin natin? wala na kaming pera. Kung makukuha lang ang gongfa na ito, sino man ang makakakuha, ay magiging nangunang pamilya sa kontinenteng Yunsi. Kung hindi ang Mojia ang makakuha, kami dalawang magkapatid na babae, ay malapit ng maging mga laruan ng mga mayabang na supling. Hindi ba't isang simpleng gongfa manual lang? May paraan ako. Anong paraan mo yan? Wala na talaga tayong pera ngayon. Yung mga ipina-auction mo, wala pang resulta ng pagtatasa. Kapag dumating na ang pera, kahit mahal yan, pero yung synth, nakuha na nila sa auction. Sage na. Kung ganong kahalaga, bibiliin ko para sa'yo. Magbida ko. 70 milyon. Anong oras na to? Nagbibiro ka pa ba? Wala na talaga kaming pera. Umupo ka ng maayos. Manood ka lang. Maniwala ka sa akin. Sino ka ba para sa akin? Inaakala mong agawin mo sa akin, Zhu Jing. Ako ang tatay mo. Ikaw. Ginoong enforcer. Ngayon, ang MG, hindi nila kayang ilabas ang ganitong pera. Ngayon, ginagawa lang nila ito para ipataas ang presyo. Ayon sa alituntunin ng Jibilian ENG, dapat na silang palisin na, pausahan sila ng husto. Tama. Ipatalsik siya. Tama ang intensyon ng taong ito, masama. Puno ng mga kurakot na kaisipan. Gayon naman ay gumugulo pa rito ang kayusan. Kasalanan na hindi mapapatawad. Tagapapatupad. Kailangang magbigay kayo ng paliwanag. Para sa aming pamilya, MG. Kung hindi, itong Jibilian ANG ninyo. Malalaglag ang reputasyon. Hoy, batang lalaki. Dahil sa ugnayan natin sa AJ, minalas ka, palalampasin ko ito ngayong beses. Ngunit, kung maulit mo, huwag mo nang sisihin na hindi ako naging mahigpit. Ito ay isang Divine Emperor Pill. Ngayon, karapat-dapat na akong kumuha ng Feng Huqmen. Kaya ang panukala ko, Feng Huqmen ay akin. Yexuan, maliit na kapatid. Siyempre karapat-dapat ka ring tumaya. Paano naman yon? Hindi maakala, may Divine Emperor Pill siya. Pek yan, siguradong pek. Napakabangis. Inaasahan mo bang dududa ako sa aking kakayahan? Akala mo hindi ko mabubukod ang totoo sa peke? Hindi naman. Tagapapatupad. Ituloy ang pagbebenta, mapatuloy ang paligsahan. Ang sining ng pagka-immortal na ito, kailangan ng pamilya ng Zhuge. Patay ng bid, 200 milyon. Divine Emperor Pill. Sino ba talaga ang batang ito? Sage. 300 milyon ang taya ko. Dagdag pa ang isang set ng pinakamataas na antas na lingmay. Talagang hindi ka pahuli, Kuya Zhig. Napakalaking halaga. Ang pamilyang gongsun namin ay talagang hindi makakasabay. Mukhang ang Feng Huqmen na ito. Siguradong makukuha mong gayong gabi, Kuya Zhig. Anong laban mo sa akin? At ano naman ang karapatan mo na makipagagawa ng bagay sa akin, Zhu Jing? Pagkatapos ng araw na ito, tiyak na papatayin kita. Kapag ininom mo ang dan na ito, tiyak na maabot mo ang antas siyam. Ang batas ng langit at lupa. Ito pala ay ang Diksyandan. Selyado na. Binabati namin ang Muklan sa pagkakamit ng napakahalagang kayamanan na ito. Bata. Papatayin kita. Isang manual ng antastiyan na kasanayan, 2 pinakamataas na uri ng lingmei, isang armas na antastiyan, 10 patak ng dugong sinaunang banal na halimaw, at ang 500 milyong kahon na brokede, na nakuha mula sa mga nabawing kayamanan ng Antique House. At itong Feng Huqmen. Yesin, napakagaling mo talaga. Ako si Yitsuan. Palagi akong tumutupad sa sinabi ko. Sinasabi ko na kayong Mujia ang mananaig. Tiyak na ipapairal ko sa Mujia, na mananaig sa lahat. Ako, Moking. Tama talaga ang napili ko. Eite, nakakuha ka ng isang kayamanan. Huwag mo. Agawin ko yan. Ikaw, pasaway na dalaga. Ano ang sinasabi mo? Walang hiya ka. Hinto ka. Binabati ko kayong tatlo. Ang laking kita ninyong gayon. Salamat. Nakuha namin ang pagbati mo. Pwede ka nang umalis. Hindi pwede yan. Sir, alam mo, nitong mga taon niligawan talaga kita. Pero ibinigay ko yon sa Mojia. Marami akong naibigay na pabor. Gayon, dahil napili mo na ang ibang mapapangasawa. Ang mga pabor na yon, hindi ba? Dapat ibalik sa akin?
Gongsun Yuquan. Tuwing pumupunta ka para magbigay ng regalo, palagi kong mahigpit na tinatanggihan yan. Ikaw mismo ang walang hiya at mapilit. Iniwan mo sa pintuan namin. Tapos umalis ka agad. Nilagay ko lahat ng mga basura na ito sa bodega. Kunyo na agad lahat yan. Saig. Pero napakamahal ng mga kayamanang to. Inangkin mo diyan ninyo. Matagal na. Dapat may binigay naman kayong konting interest, di ba? Gongsun Yuxuan. Huwag kang lumabis. Ako ba ang lumabis? Hindi naman ako. Kayo dalawang tanga ang lumabis. Kung ayaw mong may dangal, huwag mo na. Kung ayaw mong may dangal, huwag mo na. Ikaw, pulubi. Gusto mo akong atakihin ng palihim? Papatayin kita. Paano yan posible? Malakas siya. Hey. Paano yan posible? Grade 6, Rurok. Sugi Tuso. Hindi mo ba ako ililigtas? Yitsuan. Bitawan mo yan. Bitaw. Mo Kingsi. Ibigay mo ang Funghu QMN. Tigilan mo na ang pag-asa mo dyan. Hindi ko kailaman ibibigay yan sa'yo. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kung hindi ninyo pinapahalagahan, iyon ang magiging kapalaran ninyo. Mas malala pa kaysa kay Yitsuan. Kapatid Zig. Ang Mo Kingli, ako na ang bahala. At si Mo Kingse, ito ang napiling kuha mo. Huwag mong banggitin si Zuj King Kang sa akin. Mula pagkabata, palagi siyang nauna sa akin. Akala ng lahat na hindi ako kasing galing niya. Ngayon, sa wakas nakatagbo ako ng isang Tsuntin LNGT. Bakit ang babaeng gusto niya ay kailangan kong iwan sa kanya? Kapag nakuha ko ang babaeng ito, ang mundong ito ay magiging sa akin, ni Zuj Jing. Tingnan natin kung may magtatangkang kumutol. Kapatid Zug, sang-ayon po. Xu Jijing. Tagananggo ba siya? Alaga ikaw? Ikaw na malapit ng mamatay, sasabihin ko na rin sa'yo. Ako ngayon. Ikaw ang susi para malampasan ko si Zuj King Kang. Iyan ang pinakamahalaga. Gongsun Yuquan. Huwag kang magulo. Papapatayin kang lolo ko. Malapit nang mawala ang MG. Payo ko sa'yo. Sumunod ka ng mabuti sa akin. Maari kong pag-isipan iyon. Makikipagmakaawa ako kay kapatid Zug. At baka patawarin ka pa. Ang pangit, laging may ginagawang kakaiba. Hindi ka pa namatay. Salamat nga sa inyo dalawa. Umakyat na ako sa antas 7. Salamat nga sa inyo. Umabot na ako sa antas 7. Grabe, umakyat ka pa nga pala sa antas 7. Huwag kang magkasikam-sikam. Ang pamilya ng Zuj ay pinakamahalikang pamilya sa buong kontinente ng Yunsi. Wala akong pake kung pinuno pa kayo sa Yunsi. Ay, Sabi ko sayo, kinamumuhian ko ang mga lalaking ng api sa babae. grabe ka naman, mabahong pulubi. Maghanda ka na, sa galit ng pamilya ng Zuj. Galit. Isang palagi ka lang sa pamilya ng Zuj. Isang paon na itinapon na. Ako, si Zuj Jing, ay hindi mo. Karapat dapat ang hinaan ng loob. Mabilis ka na. Umalis. Kung hindi ka alis ngayon, hindi ka na makakatakas. Tandaan mo ang mga tampal na to. Tignan mo, ang hina mo naman umalis. Nakakatamad akong saktan ka pa. Huwag kang lumapit. Huwag ka nang lumitaw sa harap ko. At isa pa, huwag mo na guluhin si Mo Kingsue. Narinig mo? Opo, opo, opo. Tigil. Ano pa po ang utos ni Big Brother Ye? Pinakawalan na kita ng ganito. Wala ka namang pasasalamat. Ay. Lahat ng pag-ari ko, nandito lahat. Halaga nito, 50 milyon. Umalis ka na agad. Tara, umuwi na. Ibig mo bang sabihin, ang mga tao ngayon, humihinto sa ilalim ng antas na SNJNG, dahil kampante at di sumusulong. Kailangan wasakin bago muling itayo, para mabasag ang mga tanikala, at maabot ang tinatawag na nasabing antas. Wasakin sa kaitayo. Natatakot ako, sobra. Tiyak ko. Ang kaluluwa ko ay lubos na nasugatan. Paano mo ako babayaran para dun? Hindi mo nararamdaman iyon. Problema mo yan, hindi akin. Anong kinalaman nito sa akin? Kakatapos ko lang magmuni-muni sa daan. Bigla kang lumabas kanina, hindi ba? Nawala lahat ng pandama ko.
Ikaw ang nagbawas ng pag-ingat mo. Huwag mo akong sisihin. Ay naku, ikaw. Makipaliwanag sa babae. Parang naghahanap ka na ng sariling kamatayan. Sige na nga, tiya. Pasensya na, nagkamali ako. Hindi kita kayang labanan. Hindi ba pwedeng umiwas ako? Hoy, huminto ka. Ano na naman? Wala naman ako. Sa madaling salita, hindi ka talaga pwede umalis. Alam ko na. Anong alam mo na? Ano ang balak mo? Gusto mo ba sa akin? Nakakainis. Ikaw nga ano ka ba? Ang kapal naman mukha mo. Salamat sa papuri, ha? May iba pa ba? Wala na, aalis na ako. Yes, Juan. Tigil diyan. May tanong ako sa'yo. Tiyahin, ano pa ba ang kailangan mo? Yung sinabi mong wasakin para muling itayo. Ano ibig sabihin nun? Yan lang ba? Siyempre hindi. Isa lang to sa mga tanong. Sabihin mo na agad. O sasabihin ko kay lolo ko. Nambabastos ka. Pag sinabihan ko si lolo, siguradong. Sige na, sasabihin ko na. Kakatuklas ko lang ng malinaw. Ang daang batas ng langit at lupa. Paano posible yan? Hindi ba nasira ang dantian mo? Paano mo maramdaman? Ang daang batas ng langit at lupa? Nga. Hindi rin ako sigurado. Ay tama. Gaano na ba katagal ang lolo mo sa Gredisham? May napagtanto ba siya? Tungkol sa anumang batas ng langit at lupa? Sinasabi mo ba na ang paraan para maramdaman ang dakilang daan ng mundo ay saktong sirain ang sariling dansyan? Tama ang sagot mo. Ay totoo man yon. Ilan ba sa mundo ang handang gawin yon? Magpapakainsulto para sa isang malabo at walang katiyakang antas? Sirain ang dansyan nila. Magsimulang muli mula sa simula. Hindi mo malalaman kung hindi susubukan. Tingnan mo ako. Sirang dansyan na ang meron ako ngayon. Pero ayos lang naman to. Alam kong pinapawi mo lang ang loob ko. Salamat. Ang yabang at walang kwentang tindig na yan ah. Bigla lang, hindi pa ako sanay. Nanalo ka pero nagkukunwaring inosente pa rin. Wala ka bang hiya? Mas comfortable pa rin ako sa ganito. Ang udlot mo naman. Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang mabuti hindi nagtatagal. Ang masama, naiiwan ng libo-libo ang pangalan. Tatanungin kita. Tungkol sa bagay ko nagsensyan daoti. Wala ka bang kahit kaunting pagkamausisa? Tungkol diyan. Kung alam mo, magiging kasama kita sa cultivation. Sa daan ng cultivation, angat ka ng mabilis. Grabe, alam mo pala. Tapos, ano naman sakin? Kaya ano? Dahil alam mo na ang sekretong ito. Hindi ba't wala ka bang ibang iniisip tungkol sa akin? Siyempre, wala naman. Kahit pa magpose ka para akitin ako, tumayo sa harap ko, at maghubad ng lubusan, wala pa rin akong interes sa'yo. Seryoso, wala talaga akong. Maganda ba si King Sue? Ay teka, tigilan mo na. Hindi ko ibig sabihin yon. Yexwan, alam mo ba na ang pag-aari ng kayamanan ay nagdadala ng panganib? Ibig mo sabihin, Ang lolo ko ay nakaseklusyon para mag-cultivate. At malamang ay hindi siya makakalabas sa loob ng isang taon o kalahati. Ang Feng Hukamen na ito ay masyadong mahalaga. Natatakot akong hindi ko makakayanang protektahan ito. Gusto kong ipasa ito sa'yo para ingatan. hindi ka ba natatakot na kung ito'y makuha ko at biglang mawala? Kung ganyan, hindi ako hihinto hanggat hindi ka nasisira. Ano ang sinasabi mo? Ang ating botika ngayong mga araw Ay walang tao ng tuluyan. Tama ka sa sinasabi mo, Elder. Dahil biglang nalumitaw ang danzong. May napakataas na kalidad na danyaw. Kinokontrol nila ang buong merkado. Hindi lang yan. May lumitaw na isang henyo na yenese. Isang hakbang na mula sa naging dinsin. At ang binata, mga 20 taon lang siguro. Ano ang ginagawa ng nakakatandang binibini at ikalawang binibini nitong mga araw? Ulat po sa dakilang matanda. Mga 20 binibini. Kamakailan ay nasa Jiblian Yenji sila. Nag-aanalisa ng mga kayamanan. May nakuha ba sila? Jiblian ANG. Karaniwan nilang pinoprotektahan ang privacy ng kliyente. Pero may nakuha akong sismis mula sa mga tauhan. Nagkakalat ng pera sila doon. Naglalabas ng salapi ng walang pakundangan. Nasaktan ang negosyo ng pamilya namin. May oras pa silang maglibot at maglaro. Lakad, ipaon ninyo sa akin ang 2 iyon. Opo. Magandang araw, dalawang matanda. Ikaw na mismo ang hinahanap namin. Sa paningin ninyo, nariyan pa ba kami, ang 2 matanda? Ano ibig sabihin ng sinasabing dakilang matanda? Ano ang ibig sabihin? Naantala ang negosyo ng pamilya. Kung hindi ninyo papansinin, ayos lang sana. Pero mayroon pa kayong isip na umunta sa Jiblian ANG at sayangin ang kayamanan ng pamilya. Kung hindi dahil sa ulat ng mga tauhan, hindi namin malalaman hanggang ngayon na kayo pala'y nasa Jiblian ENG. Nagkakalat ng pera kayo roon. Sa tingin nyo ba, lumaki na kayo, kaya di nyo na kailangan magulat sa amin? Ganun ba? Hindi ka naman ang pinunong klahan. Bakit kami magulat sa iyo? Bukod pa rito, ang perang yan ay galing kay Lolo, na pinayagan niyang gamitin namin ng malaya, bilang bahaging karapatan namin. Ano bang pakialam niyo?
Anong karapatan niyo? Magbigay ng masamang itsura sa amin na magkapatid? Ang kapal ng mukha nyo. Pumapalala ang walang resbak nyo. Kami ang mga elder ng pamilya mo. Wala ang pinuno. Kami ang may hawak ng lahat ng desisyon. Ikaw. Mga elder, huwag niyong ipag-ala ang sinabi ni King Sui. Bata pa siya at hindi pa nag-iisip. Ayon sa batas ng pamilya, ang lakas ng loob magbigay ng ganyang tono sa mga elder. Chenji Jianjie, pinakamataas na spiritual vein. Hindi lang doon, kumita pa kaming karagdagang 10 bilyon. Mga elder, noong gabi kami ni na magkapatid. Sobrang pagod. Hindi nakaabot na mag-ula. Sana ay patawarin niyo kami. Kami Nina, ipinakikita lang niya ang pagmamalasakit sa pagunlad ng Mo family. Si Mo Kingsiu, direkta kausap, simula pa sa pagkabata. Hindi namin siya sisihin. Amy, Kayong magkakapatid, alagang karapat dapat sa ating mo family, mga anak ng langit. Sa pagkakamit ng mga yaman na ito, masosolusyunan na natin ang krisis ng pamilya. At higit pa rito, ang ating Mo family ay tataas pa ng antas at magiging mas malakas. Magandang balita. Grand Elder, may dumating na liha mula sa Lanting Academy. Tinanggap niya ang panauhin ni Mo Kingsi bilang panloob na disipulo. Lanting Academy, at panloob na disipulo pa. Kung makapasok man sa labas na courtyard, bihira na ang nagagawa. At ngayon, pasok sa inner court, siya na ang magiging malaking Panginoon sa rehiyon. Higit pa ito sa lahat ng mga pinakamalakas na pamilya sa buong Yonsi Continent. Alagang biyaya ng langit ito. Ang ating mo family ay magiging numero 1 sa Yonsi Continent bilang pinakamahalagang pamilya. sa Lanting Academy, kapag pumasok ka na doon, mahirap kang makakapag-uwi sa loob mahabang panahon. Mo Kingsi, kailangan mong magpakita ng galing sa academy. At siguraduhing ipagmalaki ang ating Mo family. Kailangan magdala ng mas malaking pakinabang. May sulat mula sa LNTNG Shun. Tinanggap ka ng LNTNG Shun bilang panloob na disipulo. May isa pang bagay. Sabihin mo, nahanap na ang taong hinahanap ninyo. Naintindihan ko. Yitsuan. Sa pagkakataong ito, tiyak na, papawiin kita sa mundong ito. Pinatakbo ang Bungju ng 79 na beses. Nag-activate ang gantimpala para sa sandata. Qiangling. Qiangling, Qiangjong, hindi ba ibig sabihin nito, pwede na akong magkiang titong Tsiu? Matagal na, kaibigan. Salamat sa paghihirap mo nitong mga taon. Mula ngayon, magkasama tayo. Buwagin natin ang mga alituntunin. Ako lamang ang pinakamataas. Magandang pangalan. Shenbing ay dumating sa mundo. Matanda. Naramdaman mo ba kanina? Ito ang presensya ng Shenbing. Hanapin ninyo ito gamit ang buong lakas. Kahit ano pa ang maging kapalit, dapat makuha natin ito. Ngayon, mayroon akong sandata na nangunguna sa lahat ng mga armas. Pero parang mainit na ipin, hindi mo gustong mahawakan. Ang buong Yunsi Continent, 3 pangunahing pamilya. Nakasalungat ako sa 2 sa kanila. Natatakot ako na, maagang mamatay at maagang muling isilang. Kailangan kong humanap ng isang matibay na tagapagprotekta. Yitsuan, pasensya na. Kinansela na ang karapatan mong pumasok sa akademya. Naiintindihan ko. Pero, Elder, sa totoo lang ngayon ako. Yitsuan, bago ka nabuwag, talagang kumikislap ka. Hindi eksagerasyon. Sa buong Yonsi Continent, walang makapantay sa iyo noon. Pero iyon ay nasa nakaraan na. Ngayon ikaw, ni kahit ang outer yard ng LNTNG Shun, wala ka ng karapatan doon. Kailangan kong muling makabalik sa LNTNG Shun. Guro, pagdating ko sa akademya, pakialam po kayo sa akin. Bakit nandito ka? Ako. May kailangan ako sa iyo. Yexuan, kung may kailangan ka, pag-usapan natin yan sa ibang araw. Umalis ka na muna ngayon, ha? Kung nandito ka na rin naman, sabihin mo ng malinaw, para hindi na ako babalik. Ikaw si Yitsuan. Ang lakas ng kanyang aura. Ako ang nagsasalita, sumagot ka. Apos ka na ba?
Ako si Yitsuan. Ikaw naman, sino ka? Galing ako sa LNTNG Shun. Ako ang mentor ni Mo Kingsi. Dumating ako ngayon para sunduin si Mo Kingsi pabalik. At para sa'yo, payuhan kita. Huwag kang maging hadlang sa kanyang pag-abante. Guro, si Yexuan niya. Tumahimik ka. Ginagawa ko ito para sa kabutihan mo. Paano mo nasasabi na ako ang hadlang sa daan ni Mo Kingsi? Maganda ang may kumpiyansa, pero hindi pwedeng maging bulag. Siguro alam mo rin, iba ang katangian ng katawan ni Mo Kingsi. Ang bilis ng kanyang pag-unlad, hindi mo kayang akalain. Pagdating sa LNTNG Shun, tiyak kong, makukuha ko ang pinakamagandang, mga yaman ng pagsasanay para sa kanya. Sa oras na iyon, ang chief disciple ng LNTNG Shun ay walang iba kundi siya. At kayo naman, hindi kayo kabilang sa isang landas. Pero, Ano ba talaga, kung pilitin kayong magsama, lalong magdudulot lang ito ng sakit sa'yo. Maaaring hindi mo paramdam ngayon. Ngunit pag ang distansya ninyo ay lalong lumaki, mapapansin mo na ang pagkakaibang iyon ay huhubugin kang magdusa ng todo. At hindi lang iyon. Si Mo Kingsi ay maganda at may talento. Pagdating niya sa LNTNG Shun, tiyak siyang magiging usap-usapan. Ang mga hihingi sa kanya sa akademi ay mas marami pa kaysa mabilang. hindi rin naman ako pangit. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Kahit ang mga disipulo mula sa labas ng akademi, pagdating nila sa Yonsei Dalu, maaari pa rin na maging isang makapangyarihang puwersa. Kung kayo'y magsasama, hindi lang ito matapusan sa sakit. Maaari kang mamatay. Alam ko kung ano ang gusto mong sabihin. Alam ko rin naman, sa totoo lang, hindi ka naman masama ang pagkatao. Ngunit ang pag-ibig na walang yaman ay puro salita lang. Mo Kingsi. Pag naging nangungunang disipulo ng akademi si Mo Kingsi, lalakbay siya patungo sa Wanfa Cosmos at sasali sa 10-year GAN tournament ng akademi. Sa oras na iyon, makikita si Mo Kingsi ng mas maraming makapangyarihang puwersa at mapapansin pa siya ng marami pang mga kabataang magigiting na manliligaw. Sa madaling salita, lalo pang magpakaganda si Mo Kingsi. At ikaw, kahit anong pagsisikap, mananatili ka lang na parang taong nakatingin sa balon. Mahirap kang umusad. Diretso ang pananalita ko. Tapos na ako magsalita. Umalis ka na. Sandali. Hindi maganda ang emper ko. Kiang Titongtsiu. Ginoong Yexuan. Walang bisa ang sinabi ko kanina. Pahintulutan mo akong ayusin ang sasabihin. Yetsuan, maging disipulo mo ako. Ikaw at si Mo Kingsi, magpakasal dito ngayon. Ako ang magiging saksi ninyo. Sinong mga hastututol? Agad ko siyang papaparusahan. Walang hiya ang babaeng to. Ang dali naman magpalit ng isip, no? Guro, hindi ko sinabi na ikakasal ako kay Yexuan. Said. Na, pumapayag ako. Hindi ba kayo dadaan muna sa pagpapaalam sa akin? Mo Kingsi, mula ngayon, si Ikwan na ang magiging daulo mo. Alagaan ninyo ng mabuti ang isa't isa. Guro, mag-alaga kami. Simula ngayon, walang sinumang makakapang-api sa misis ko. Yexuan, ikaw. Mo Kingsi, tingnan mo si Yitsuan na to. Bata, mayaman, at mayabang. Kitang-kita mo yung pilak na sibat sa kamay niya. Yun ang pinakamatikas sa mga sining, isang tunay na artifact. Hindi pangkaraniwan ang kakayahan ni Ginoong Ye. Hindi tayo lugi sa transaksyon na to. Pero, Bilang guro, marami na akong nakita. Pakinggan mo ang sinasabi ko, hindi ka magsisisi. Bukod pa ito, masasabi mo ba na wala kang kahit kaunting pagnanasa para sa batang to? Wala naman. talaga? Ginoong Ye, ako kasi, palagi kong sinasabi. Ang totoo, walang talsikan. Mas pinapahalagahan namin ang iyong pagkatao. Mula ngayon, ang Mo Kingsi ay ipapabili sa iyo ng pangangalaga. Ang babaeng to, kapag nagsisinungaling, hindi man kumikilos ang mukha, wala rin ka ba ang puso niya? Guro ng Kiao. Dalawang bagay ang kailangan ko ng tulong mo. Sige, tatanggapin ko. Ang unang bagay, noong nasa Winex kontinente ako, may 3 pangunahing pamilya na nagkasakitan ng 2 pamilya. Sasama ba ako? Pupuntahan mo ang pamilya ng Gongsun at ang pamilya ng Zuj. Sino mang lalaban, putulin mo na lang, ganoon lang. At ang pangalawa naman, Hihingin ko ang tulong ni Guro ng Kiao. Pumunta sa NLNGU para magbigay ng proteksyon sa Assembly ZNG. pwed. Munting lalaki, basta nandito ka. Assembly ZNG balang araw ay siguradong. Ang nangungunang sekta sa Wanfa is who? Maraming salamat, Guro. Yexuan, ang LNTNG Shun ay hindi tulad ng labas. Dito may sariling mga patakaran. Lahat ay dapat sumunod. Sa mga panuntunang iyon, kung lalabag ka, kahit ang pinuno ng akademya ay paparusahan. Dapat mong tandaan yan. Huwag kang mag-alala.
Kagabi, tinandaan ko ng mabuti ang tuntunin ng akademya. Hindi ako gagawa ng anumang kontra sa patakaran ng akademya. Matandang Hong, Yitsuan, bakit ka nandito? pupunta ako para magpatala. Dati hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Kinansela na ang karapat-dapat mong pumasok. Umalis ka agad. Ngayon estudyante ako ni Nan Kiao. Kalokohan. Si Nan Kiao ay isa sa 3 pangunahing mentor ng akademya. Kung magpapatuloy kang makulit, huwag kang magtaka kung hindi na ako magpapakabait. Matandang Hong, narerespeto ko kayo bilang nakatatanda. Kaya magalang ako sa inyo. Sinabi ko na, estudyante ako ni Nan Kiao. Hindi ka pa man nag-imbestiga ng maayos, agad kang humuhusga. Nagsasalita ka ng walang basehan. Medyo padalus-dalos naman yan. Bukod pa riyan, kahit hindi ako, ibig mo bang sabihin, hindi ba ako pwedeng sumali sa pagsusulit sa pagpasok ngayon? Sige nga. Sabi mo, estudyante ka ni Nan Kiao. May dala ka bang katunayan mula sa kanya? Guro Nan Kiao, hindi niya ako nabigyan ng anumang katunayan. Anong iniisip mong ginagawa mo sa LNTNG Shun namin? Dito ka nagsasalita ng walang katotohanan. Maniniwala ka man o hindi. Ngayong sandali, kukunin na kita. Ipapasa kita sa LNTNG Shun para asikasuhin. Sinabi ko na, Guro Nan Kiao, hindi niya ako nabigyan ng anumang katunayan. Ako ba o hindi? Tanungin ninyo sila at malalaman ninyo. Walang hiya ka. Ano ang inihalin tulad mo kay Guro Nan Kiao? Kung lahat ay tulad mo, sasabihin nilang estudyante sila niya. Dapat ba namin lahat? Isa-isang tanungin. Mukhang nambibiktima ka lang. Sa tingin ko nga, ikaw naman talaga. Sadyang niloloko mo ako. Ginagamit mo ang kawalan ng token bilang dahilan? Matandang tanga. Yexuan, huwag kang magpadalos-dalos. Alagang may patunay. Ako naman? Siguro nagmamadali kahapon. Nakalimutan ng guro ibigay sa'yo. Hindi ba't niloloko ako? Emye, ikaw, tanga. Hindi mo ba alam kung anong lugar ang LNTNG Shun? Nangahas kang mandaya rito. Tawagin ninyo siya. Dakpin ninyo siya. Teka. Changlao Hong, pasensya na. Nagpadalos-dalos ako. Seg. Dahil inamin mo ang pagkakamali, tapat at maaga, papalambasin kita. Umalis ka agad. Changlao Hong, kung wala akong patunay, dapat may karapatan pa rin akong sumali sa pagsusulit, di ba? Ikaw talaga, walang hiya ka talaga. Basura ka na walang dantian. Akala mo akyat ka agad. Seg. Sige, bibigyan kita. Para hindi sabihin pumipili ang LNTNG Shun. Para hindi sabihin pumipili kami ng pabor. Kunin mo ito. Paandarin mo ang iyong gongfa. Para malaman kung isa kang henyo o karaniwan. Makikita agad. Nakakababa na ba ang loob mo? Ang uwak ay hindi magiging Phoenix. Umalis ka na rito. Huwag mong hadlangan ang pagsubok ng ibang kandidato. Elder Hong, Ano ang iyong nais, Ginang Kingsi? Elder, pwede ko bang itanong ang jade na ito na pangsubok ay para lamang ba sa mga malilinang espiritu? Ginang Kingsi, parang kalabisan naman ang tanong mo. Kung hindi para sa mga malilinang ng espiritu, ay para ba sa taong katulad ni Itsuan, na mga walang kwenta? Elder, pinapayuhan kitang maging masinop sa salita. Baka kahiya sa sarili mo sa huli at mahirap makabawi. Ginang Kingsi, kahit na estudyante ka ni Mentor Nan Kiao, ako ay isang elder ng academy din. At may karapatan akong parusahan ka para sa academy. Pinapayuhan kitang magpakita ng paggalang sa akin. Ang iyong kakulangan sa kaalaman, sa paggamit ng jade na ito para sa mga malilinang ang katawan, ay tunay na walang hiya. Hahaha. Manlilinang ng katawan, Ginang Kingsi. Bago mo palang pasok sa academy, huwag kang masyadong makialam. Sa unang araw pa lang, malalaking salita agad. Hindi ito makatutulong sa iyong pagunlad. Sa hinaharap. Walang hiya. Kung masisira ang pangalan mo ngayon, mangayaman para sa paglinang mo, baka kailangan mo na lang umasa sa biyaya ng mga lalaki. Anong sabi mo? Si Mo Kingsi ay pumasok sa LNTNG Shun. Hindi para maglinang lang, kundi para maghanap ng mayamang mapapangasawa. Elder Hong, sinabi ko na sa inyo. Ikaw ay isang tsi. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tsi? Anong katayuan niyon? Hindi lang sa yon si continent. Kahit sa buong Wanfa Universe. Ilan lang ang mga tsi.
Elder Hong. Seryoso, isa talaga akong tsi. Mula nang ako'y nawasak, sinimulan kong gawin ang paglinang ng katawan. Ngayon, napakalakas ng katawan ko. Kaya kong tiisin ang suntok mo ng walang gasgas. Kung hindi kayo naniniwala, Elder Hong, halika, subukan mo. Oh, Yexuan, naglilito ka ba? Manatili ka lang sa pwesto mo. Huwag kang umaksyon ng mag-isa. Batang lalaki, mukhang gusto mo magpapansin. Naisip mo ba yan ng tama? Hindi man ako nakakita ng maraming tse. Ngunit marami na akong nakita sa buhay. Tama, mas malakas ang mga malilinang ng katawan kumpara sa kapantay nila, kaysa sa mga malilinang ng espiritu. Ngunit sinabi mong kaya mong tumanggap ng suntok ko. Parang guni-guni lang. Hindi ba yon puro pantasya? Subukan natin at malalaman. Seg. Hindi ako ng abuso ng malakas sa mahina. Ibababa ko ang antas ko sa grade 5. Tingnan natin ang iyong kakayahan. Kung tunay kang malilinang ng katawan, tatanggapin ka ng LNTNG Shun kung ganoon. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Yexuan, Anong kalokohan na malilinang ng katawan iyon? 2 bahagi lang sa 10 ng lakas ko ang ginamit. 20% lang ng puwersa. At ganyan na ang epekto sa'yo. Napapahiya ka. Dalhin siya para pagalingin. Inakala mong pwede mong sirain ang aking dantian. Yexuan, anong ginagawa mo? Pinangako mong hindi ka lalabag sa mga patakaran. Ngayon ay malubhang nasaktan ng matandang elder. Ipapaalis ka sa LNTNG Shun. Hindi ko pinapansin kung sino siya. Pwede ninyo akong apihin. Ngunit paglanghas ninyo siya, hindi ko papayagan. Baka natatakot siyang ako ang apihin? Yexuan, Nagdasimula ka ng malaking gulo. Guro, Alam mo pa rin na ako ang guro mo. Mokingsi, ikaw muna, pumasok ka sa LNTNG Shun. Pagtatanggol sa sarili. siya ang gumawa niyan. Guro, tingnan ninyo. May naputol akong ilang tadyang. Nasaktan pati ang mga laman loob ko. Huwag kang magpaloko. Hehe, hindi lalagpas ng 3 araw. Makakaakyat ako sa grade 8. Pagdating ng oras na iyon, di matatalo sa kaparehong antas. Kung isang antas pa ang layo, dudurog ko sila. May kakayahan akong makipaglaban. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Kung may sasabihin ka, ilabas mo na. Hey, sa 10-year Grand Tournament ako ang walang katulad. Sila'y magpapabaya lang. Guro, hindi mo ba ako poprotektahan? Totoo ba yan? Totyu. Ang laki ng tapang mo. Nangahas kang manakit dito sa LNTNG Shun. Nangahas kang kumilos at saktan ng iba. Naghahanap ka ng kamatayan. Lumayas ka. Guro ng Kiao. Seryosong sinaktan niya ang isang elder ng Shun. Isa na itong kasumparusang kamatayan. Sigurado ka bang tatakpan mo siya? Sino ang nagsabing tatakkan ko siya? Ibig mo bang sabihin, pinapayagan ninyo silang saktan ang aking disipulo? Ngunit hindi ninyo papayagan ang aking disipulo na magtanggol ng sarili. Ito ay tawag na makatarungang pagtatanggol. Halos patayin niya ang tao. Tama iyon. Nan Kiao teacher. Nakita niyo ba ang nangyari? Siyempre, hindi. Kung ganoon, pakiurong muna, Nan Kiao teacher. Dadalahin ko siya sa Enforcer Hall. Hintayin ang hatol. Sandali muna. Ikaw na magsalita. Mga kuya, nandyan din kayo nung nangyari. Tatanungin ko kayo, si Elder Hong ba ang unang kumilos? Ganoon nga. Pero tingnan mo, tingnan mo. Siya ang unang kumilos, hindi ikaw. hindi ikaw. Nagpalit ng pwesto ang bisita. Masungit na pagkabastos. Na-trigger ang achievement. Ituwid mo na ang katawan na to. Gantimpala, 10 grade technique, paglabas ng kaluluwa. Kung hindi na mamatay ang kaluluwa, iyon ang walang kamatayan. Ay naku. Opisyal na maasar, yun ang pinakasakit. Saan ako naging walang hiya? Uwi muna ako kasama ang estudyante ko. Ayusin nyo na lang dito. Siyaonan. Bilang guro, totoong naspoil kita. Yuans hang dayuhan. Yexuan, Bilang guro, baka hindi na kita maprotektahan. Walang anuman, may paraan naman ako. Guro, ako ang gumawa, ako ang mananagot. Ako na ang makikipagsabi sa dekano. Ang batang ito, talagang marangal. Dekano.
Pwede bang makipag-usap ng saglit? Ito ay napakahusay na linggong ugat, tunay na pambihira. Ikaw, bata, ibig mo bang suholin ako? Akala ko isa kang karapat-dapat at matuwid na tao. Ngunit ikaw, bata, Dekano. Kaya kong pangunahan ang akademya at dalhin ito sa 10-year Grand Tournament. Sinasabing siguradong tayo ang mananaig. bata, alam mo ba na ang sumasali sa 10-year Grand Tournament ay mga nangungunang talento mula sa iba't ibang mundo sa loob ng One Universe? Dati, ang ating academy ay palaging nasa dulo ng listahan. Sa darating na paligsahan. Sa anong basehan ka naman? Malapit na akong tumawid sa antas na Taitsuan. Mie, unang beses kong makakita ang taong ganito kakumpiyansa sa harap ko. Ayos lang. Sige, ipakita mo nga. Sige, pairalin kita sa pagkakataong ito. Hindi ko hinihingi na manalo ka. Sapat na makapasok ka sa unang 10. Ang nangyari ngayon, ituturing kong panubos ng pagkakasala mo. Sed, Kapag sinabi ng isang tunay na lalaki ang salita niya, hindi na ito mababawi. Punong tagapangasiwa. Ngayon nga, si Matandang Hong ang unang kumilos, at sinigawan pa ang aking nobya. Totoo, ang aking disipulo ay nasa sariling pagtatanggol. naiintindihan ko. Ang nangyari ngayong araw, tunay ngang si Yixuan ay kumilos para magdepensa. Ikaw, dalhin mo si Matandang Hong pababa para gamutin ang sugat niya. Opo. Tapos na yan. Iyan ang pasya ko bilang guro. Kailan ka nagkaroon ng karapatang magtanong? Alis na kayo, dalhin ninyo ang inyong disipulo. Opo, guro. Ipapaalam ko, binatang Panginoon. Hindi mapigilan ni Matandang Hong si Yetsuan. Pumasok siya sa LNTNG Shun. Ang plano natin sa hinaharap. Hindi ba magiging mahirap ipatupad? Ayos. Kung dumating na, tanggapin na natin. Pinasok natin siya sa LNTNG Shun. Kaya magkakaroon siya ng proteksyon ng akademya. Kaya sa susunod, nais nating tuluyang puksain siya. Hindi ba mas lalong magiging mahirap? Ikalat mo ang balita para sa akin. Sabihin mong Saya Juan. Nakatira sa isang mansyon kasama si Mo Kingsi. Lalong lalakas ang tsismis. Pagdating noon, magiging ganito. Si Ye Juan at si Mo Kingsi magkakasamang nakatira. Hulaan ko, may tanga. Natiyak dadalhin ang gulo kay Ye Juan. Magaling, ginamit ang iba para pumatay. Matalino ang batang Panginoon. Guro, hihilingin mo ba sa akin ang hindi nararapat? Huwag kang mangarap. Ayan, ikaw na ang mag-ipahid ng gamot. Guro pala ang naglalagay ng gamot sa akin. Akala ko magdodouble tayong magsanay. Ano? Anong iniisip mo? Guro pa rin ako sa'yo. Maganda ba? Maganda. Munting paslit. Kailangan kong aminin. Marami kang hatak sa mga babae. Kapag lumabas ang pagkakakilanlan mong Kiang Titong Siu, marahil ay magkakaroon ng napakaraming babae na mabibighani at mawawala sa sarili. Wala akong interest doon. Dahil may fiance na ako. Yetsuan, dumating ako ngayon. May isang bagay pa akong sasabihin sa'yo. Sa mga susunod na araw, baka magkakaroon ka ng problema. May taong sadyang tutok sa'yo ba? Alam mo ba, Pamilyar ang kanyang aura. Mahusay siyang magtago, kahit hindi ko siya maramdaman. Sino ba talaga siya? Ngunit, siguradong ginamit niya si Elder Hong. matalino ka rin pala. Ngunit, may narinig akong tsismis na. Nakatira ka kasama si Mo Kingsi. Dapat mong malaman, dahil sa katawan at talento ni Mo Kingsi, nasa gitna ka na ng unos. Ikaw, Yixuan, lumabas ka ngayon. Yitsuan. Napakataas ng kanyang talento, at nasa simula pa lang siya ng Tai Suan Realm. Ang mga Langsiu, hindi nila siya kayang tapatan. Baka mas mabuting umiwas muna sa kanyang talas. Pag nag-breakthrough ka, labanan mo siya ng harapan. Kung hindi ako kikilos ngayon, isipin nila na madaling apihin ako. At darating pa ang sunod-sunod na istorbo. Wala akong pakialam kung sino siya. Bahala siya. Isang suntok lang, para hindi na kailangan ng daan-daang suntok. Kaya pala nagustuhan siya ni Kingsi. Hindi katakataka kung bakit siya napili niya. Kahit ako, halos nabighani na sa kanya. Dekano. Matatag ang kanyang pag-iisip. Mahusay din ang kanyang talento. Talagang dakilang talento. Pero minsan, nagpapakamatalino siya. Pambihirang Spirit Vin.
Ito ba ay ipinagkaloob ng dekano para sa akin? Uy, medyo nakakahiya naman. Binibigyan ko lang ng tingin. Suko ito ng batang yon sa akin. Anong suko naman yan? Napakayaman naman pala ng batang yan. Sa dami ng pera, hindi niya binibigyan ng regalo ang master niya. Pero unang pinili ang senior master. Napakapabigla niya pala mag-isip. Tingnan niyo ko, paurusahan ko yan. Iyon ba ang pinag-usapan? Huwag ka magkunwari hindi mo alam. Ang ibig ko sabihin ay, bantayan mo siya ng mabuti. Ipatong mo siya sa tamang landas. Magandang binhi. Huwag mo sayangin. Opo, guro. Pangangatawan ng kabataan. Mabuti ang pagtitiwala sa sarili. Kung bulag ang pagtitiwala, doon ka magkaabala. Sana sa pagkakataong ito, ay matuto siya ng tama. Dekano. Ang talento ni Yitsuan. Hindi pa diyan nagtatapos. Ah. Itingnan na lang ng dekano pagdating ng oras. Yitsuan, bakit hindi ka lumabas at harapin ang patayin kita? Sino ba ang walang pakundangan yan? Tahol na gaya ng aso. Ikaw ba si Yitsuan? Ako nga. Siya ng bagong pasok na Yitsuan, di ba? Tama. Kakapasok lang, nakasagasa na ng elder. Ang hirap ng buhay mo dito mula ngayon. Wala nang bukas-bukas pa. Naririnig ko kasi, na si Yitsuan daw as si Mo Kingsi. Nagtago at nag-asawa dahil may iniwang anak. Ikaw raw ay nakatira kasama si Kingsi. Mukhang pumayag ka na. Pipirmahan kita ng kasunduan ng buhay at kamatayan. Kung lalaki ka, pirmahan mo to. Naku, kasunduan ng buhay at kamatayan pa. Tigilan niyo na. Ginawa mo ang lahat na makakaya mo. Ano pa bang magagawa ko? Say. Surrender na ako. May ayos din ang laban mo. Pero hindi ka gumagamit ng utak. Kadalasan hangarin kang gawing bala ng iba. Akala mo si Elbu ka ba? Yeksuan. Yeksuan. Tunay na palabas ang eksenang to. Ikaw ba ang may gawa nito? Ikaw ang pumatay kay Yitsuan. Huwag kayong mag-akusa ng basta-basta. Guronan Kiao, ang pagkamatay ni Yahuan ay pinatay ni Zhuge Kinkang. Paano ninyo ako sasampalan? At ikaw, sino ka naman? Bakit ka nandito? Denhan. Ako'y isang rin. Gensin. Ming Feng. Narinig ko na ang pangalan mo. Bilang bagong estudyante ng akademya, malaki ang potensyal mo. Ngunit ang pagdating mo ngayon, hindi lang para magyabang ng status mo, di ba? Walang duda, Dan. Talagang matalino. Nakilala kita kahit may maskara pa ako. Denhan. Gayon, patay na si Yahuan. Kukunin ko ang katawang ito, na nasa rurok ng G-stage. Gagawing manika. Ito rin ay isang unang hakbang sa YNXEL. Magbubukas ito ng bagong yugto. Pero kung hindi mo ito ipoproseso, hindi ba sayang iyon? Umalis ka diyan. Unang udyok mo si Elder Hong, laban kay Yitsuan. Ngayon pa ba gusto mong gaying manika siya? Tatanggalin ko ang balat mo. Mentor Nan Kiao. Managot ka sa sinasabi mo. Ikaw, Nan Kiao. Han Rui. Kung papayag ka ngayon, isasama kitang hiwain. Ako pa rin ang iyong guro. Di mo ba ako pwedeng bigyan ng kaunting dangal? Ang paggawa ng mga manika na kontrolado ay sumasalungat sa kayusan ng langit. Hindi ito dapat payagan. Mas mabuti umalis ka na. Sagya na nga. Ngunit, Denhan. May isa pa akong hiling. Anong bagay? Guro Nan Kiao. Deki, dahil kay Yahuan, pinoprotektahan ang Shen Wuzong. Ngunit ngayon patay na si Yahuan. Wala na kayong dahilan para sa isang bangkay na ipagpatuloy ang pagpoprotekta sa Shen Wuzong. Ano ba ang plano mo? Gusto ko lang kay siya na ayusin ang isang personal na alitan. Denhan. Sa mundong ito na puno ng iba't ibang batas at prinsipyo, isang buhay na Danxian. Kumpara sa isang malamig na bangkay, alin ang mas kapakipakinabang sa akademya? Sa palagay ko malinaw na iyon.
Pero, Hindi ako sang-ayon. siyaw nan. Guro. Kakapanalo lang ni Ikuan. Malinaw na siya ang nanalo. Si Zhuchkin Kang din ay umamin na talo. Sangang si Zhuchkin Kang. Biglang naubos ang lahat ng espiritu niya. At sumalakay sa likod kay Yixuan. Karapat-dapat siyang parusahan. Dapat talaga. At sinasabi mo pang hindi ikaw ang may gawa nito. Guro Nan Kiao. Mag-ingat sa sinasabi, dapat may ebidensya. Ikaw. Tama na. Guro. Dahil sa sinabi mo, si Ikuan nagpakabay. Nagigil siya ng tama. Kaya siya nahampas mula sa likuran ng masama. Ngayon, kailangan mo akong bigyan ng sagot. Guro Nan Kiao. Ito kasi ay isang mundo ng malakas kumakain sa mahina. Kung may sisin lamang ang sarili niyang kakulangan sa determinasyon. At sinasabi mo pa na hindi ka nag-ambag ng anuman. Nag-ambag? Pinukaw ko lang ang potensyal ni Zhuge Qinkang. Pinukaw ko lang siya. Sino ang mag-aakala na si Juan magiging ganitong hina? Kung may sisihin. Sisi na lang sa hina ng kanyang lakas. Ngunit sa totoo lang. Guro Nan Kiao, talaga bang para sa isang malamig na bangkay, ipagkakait mo ang kapakanan ng akademya? Tama na. Dito na nagtatapos ang usaping ito. Nankiao, alagaan mo ng maayos si Ixuan. Isama mo ang pangalan ni Ixuan sa Hall of Fame. Guro. Hindi lang yan. Ang usapin ng NLNGU, huwag ka nang makialam dito mula ngayon. Maghanda ng maayos para sa 10-year Grand Tournament. Guro. Yetsuan. Guro? Sino siya? Mo Kingsi. Hindi ka pa niya katunggali ngayon. Sabihin mo sa akin kung sino. Ipag-utos na. Ipugot ang mga miyembro ng Shen Wuzong at ipakita ang mga ulo nila bilang babala. Opo. Hihiganti kita. Binibini mo, Kingsi. Mas mabuti na sundin mo ang payo ni Nan Kiao. Payong guro. Ikaw pala. Lumagda ka sa kasulatan ng buhay at kamatayan? Bakit ako ang dapat lumagda? Kayo mga lalaki, hindi ba lahat ninyo gustong kunin ang aking lingti? Pirma na kung matalo ako. Sa'yo na yan? Kung ganoon, dahil ang bilis mo. Sige, bibigyan kita ng gusto mo. Binibining mo, Kingsi. Hindi ka pa karibal ko ngayon. Kung susunod ka ngayon sa akin, maging kapareha ko sa Dao, paano? Hindi marunong gumalang. Mo Kingsi, itatanong ko pa sa iyo ng huli. Kung tatanggapin mong maging kapareha ko sa Dao, papalampasin kita. Ang dami mong salita. Kung ganoon, papatayin kita ngayon. Hindi ba dapat magkaanak tayo? Saan ka pupunta? Yexuan, Mamaya na. Paano nangyari ito? Muling nabuhay. Shenki. Ha. Mukhang wala talagang hirap. Yahuan. Gayon, iwanan kita at kunin ang babaeng pinakamamahal mo. Mamamatay ka rin at mawawala ang iyong daan. Itong Shenki. Ako na ang mag-ingat nito para sa'yo. Fenghu QMN. Mamatay ka. Hintayin natin ang pagbabalik ng Mr. Magkaanak tayo. talaga ba? Guro. Pakialagaan si Mo Kingsi. Siege. May naayos pa ako. Meng Wanqiu. Binalaan na kita, ako ang hari. Huwag mong gawin yan dahil sa isang inutil. Huwag kang lalaban sa akin. Hindi ka nakikinig. Asong Emperador. Noon, malinaw na kayong lumabag sa patakaran. Si Yexuan ang nanalo sa paligsahan.
Ang mga gantimpalang iyon ay para sa kanya. Walang hiya. Gusto niyong isama ako sa ganyang kahihiyan? Mangarap ka lang. Ang kapal ng mukha mo, mapangahas kang lapastanganin ang hari. Ang may kapangyarihan ang gumagawa ng patakaran. Ang may pera ay kayang baguhin ang patakaran. Wala kang kapangyarihan, wala kang pera. Ang mga patakarang iyon ay itinakda para sa iyo. Ang NLNGU ay sakop ko. Ang patakaran ko ay batas. Anong karapatan ninyo utulan ako? Bah! Maliit ang pananaw mo. Hindi magtatagal ang Inesedgyu. Malalipol ang bansa. Hindi ka tatagal bilang emperador. Kalokohan. Ako ngayon ang nasa rurok ng Taisuan Realm. May suporta pa ako mula sa Danzong. Sige, sabihin mo nga, sino ba ang makakalaban sa akin? Yixuan, Yun bang basura? Noong rurok niya, pag nakita niya ako, yuyuko at magkapasakop siya. Tasabi ko sa'yo. Hindi patay si Yitsuan. Ngunit, buhay pa si Yitsuan. Ngunit, Ano nang sinasabi mo? sinasabi ko, hindi patay si Yitsuan. Pero ang una niyang ginawa ng magising, tumakbo siya na parang kakot. Hindi pwede. Hindi siya ganoon na tao. Hayaan mong ikwento ko sa'yo. Yitsuan, una siyang naging bantay sa Mujia. Pagkatapos, nagkunwaring maganda ang salita, niloko niya ang dalagang Mujia. At saka, ginamit niya ang koneksyon ng Mujia para makapasok sa lanting Shuyuan. Ganito ko sasabihin sa'yo, pagpasok mo sa akademya na to, at paglabas mo mula rito, magiging isang makapangyarihang tagapamahala sa rehiyon. Iyan ang talagang matalino. Bakit parang hindi totoo ang sinasabi mo? Hindi ka ba umiyak hanggat hindi nakikita ang kabaong? Ngayon papatayin kita ng malinaw, ako ang hari. Tingnan mo ng mabuti. Ngayon si Yixuan ay nasa grade 6, rurok na ang lakas. Bakit hindi siya bumalik? Tinutulungan siya ng NLNGU dahil umiiko siya at nag-angat ng sarili sa labas. Ang susunod na sasabihin ko, hindi ko na kailangang ipaliwanag pa, di ba? AMM. Kayong mga anga. Nasisyahan siya diyan sa labas. Kayo naman dito. Nag-isip na ipagganggol ang iba. AMY. Sinasabi nila na ang kontrabida ay namamatay dahil sa sobrang salita. Tapos na akong magsalita. AMY. Papatayin kita. Ay, maliit na hayo. Bakit hindi ka papatay? Yixuan, Matandang aso, kung hindi ka patay, paano namatay ang tatay mo? Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. MZ. Hindi ka pa rin tuluyang namatay, ha? AMM. Nagkamali kayo sa pag-iingat. Pasensya na.